Mag-aapat na buwan pa lamang na nagsasama ang lalaking si Louie at Myla. Mahirap ang buhay pero kahit na papaano, kinakaya nilang makasalba sa araw-araw dahil sa parehong pagsisikap na kanilang ginagawa. Parehong nagtitinda ng karne ang mag-asawa sa tapat ng kanilang bahay. Yun na ang naging hanap buhay nila kahit noon hindi pa sila nagsasama. Maagang nagtana ng dalawa dahil sa tangkang paghihiwalayin sila ng kanilang mga magulang. Di hamak na mahirap lang kasi si Myla, habang si Louie naman ay medyo nakakaluwag-luwag ang pamilya. Ganun pa man, hindi naman naging hadlang ang antas ng kanilang pamumuhay para maglayo ang kanilang landas. Yun pa ang naging dahilan para mas isipin nila na para sila sa isa't isa. Mahal, pupunta ka ba mamaya sa imbitasyon ni Kimpoy mamayang gabi? Hindi na lang siguro muna, mahal. Bakit naman? Nung nakaraan pa nangungulit sa'yo yun eh. Wala ka kasing kasama rito mamaya eh. Maglilimang buwan na yung tiyan mo, kaya dapat hindi kita iniiwan mag-isa. Naku, ayos lang naman ako dito sa bahay. Kayang-kaya ko pa namang kumilos mag-isa eh. Kaya sumama ka na sa kanila mamaya. Libangin mo naman ang sarili mo. Palagi ka na lang narito sa bahay at palaging ako na lang ang iniintindi mo. Siyempre mag-asawa tayo. Kahit na hindi pa tayo kinakasal, asawa na rin ang tingin ko sa'yo. At ang asawa, dapat laging sinasamahan. Alam ko naman yon. Pero siyempre, kailangan mo rin makihalubilo sa ibang tao. Kaya sige na, puntahan mo na sila mamayang gabi. Baka mamaya magtampo pa sa'yo si Kimpoy. Parang bata pa naman yon. Mahal ko naman oh. Maraming salamat ha. Huwag ka mag-alala. Kapag may Shanghai, uuwian kita. Naku, kahit hindi na no. Kakain naman ako dito ng maayos eh. Basta, uuwian pa rin kita. Niyakap ng lalaki ang kanyang asawa. Ganun lang kasimple ang kanilang buhay pero masasabi ni Louie na kontento na sila sa isa't isa. Matapos ang pag-uusap na yon, lumabas na muna si Louie ng kanilang bakuran. Bibili siya ng manggang hilaw sa kanto na pinaglilihian naman ng kanyang asawa. Bago siya makarating doon, nakita niyang may mga nagkukumpulang tao sa bahay ng kilalang tanod sa kanila. Napatigil siya sandali. Nalaman niyang nanganganak na pala ang asawa ng tanod na yon. Ang kaso nga lang, walang kumadrona. Wala ring sasakyan para maihatid sa ospital. Ang dating kumadrona sa kanila, namatay na. Sa katunayan, ang pagpapaanak ang iniisip din ni Louie sa oras na dumating na ang araw ng panganganak ni Myla. Mahirapan kasing makasakay. Kailangan pang maglakad ng halos 10 minuto para lang makarating sa terminal ng tricycle. Isang matandang babae ang napadaan at napatigil din. Tumingin ito sa kanya at nagtanong. Anong nangyayari rito, iha? Manganganak na po kasi yung asawa ni Mang Dinyo. Ang kaso, wala pong magpapaanak. Wala na po kasi yung kumadro na dito dati. Pinatay po kasi yun. Manganganak ba ka mo? Di ako nang bahala dyan. Bakit po? Kumadro na po ba kayo? Hindi na sumagot ang matanda at nakiraan na rin ito sa mga tao. Lumapit ito roon at naglabas ng mga gamit niya. Nagtataka man ang pamilyang yon pero pinatos na rin nila ang tulong ng matandang babae kahit na hindi naman nila ito kilala. Sandaling nakiosyoso na muna si Louie. Sa pagkakakita niya, marunong kumilos sa matandang yon. Sa puntong yon, para siyang nagkaroon ng pag-asa. Kumadro na nga talaga. Tagasan kaya siya dito? Naglakad na lamang siya at saka nagtungo sa bilihan ng mangga. Naabutan naman niya doon ang isa niya ring kaibigan na si Pido. Ang kaibigan nilang hindi gaanong nakikihalubilo sa kanila. Mula kasi nang mamatay ang lolo nito, madalas ay nasa loob na lang ito ng bahay. Nagbago na rin ang pananamit nito. Marami na ring nakasukbit na burloloy sa katawan. Mga kwintas, pulseras at meron din mga balabal sa ulo kung minsan. O Pido, buti naman at lumabas ka na ng bakuran ninyo. Kumusta? Ayos naman ako. Kaya ko naman mag-isa eh. Mabuti naman kung ganon. May kailangan ka ba? Wala naman.
Gusto ko lang sana malaman kung pupunta ka mamaya sa birthday ni Kimpoy. Eh di ba, kayo naman talaga ang mag-best friend nun? Hindi ko alam kung makakapunta ako. Marami akong ginagawa eh. Punta ka na. Pupunta rin kasi ako eh. Baka mamaya niyan, mailang lang din ako kasi maraming pumunta. Wala naman akong kilala masyado. Kaya sama ka na. Pag-iisipan ko. Yan. Asahan ko yan ha. Sabi ko, pag-iisipan ko. Wala naman ako sinabi na pupunta ako eh. Eh syempre, parang ganun na rin yun. Bibili ka rin ba? Oo, para kay misis. Oo nga pala, buntis asawa mo. Ingatan mo yun ha. Oo naman, lagi ko naman siyang iniingatan eh. Ingatan mo kasi baka mamaya aswangin. Ha? Aswangin? Bakit? Hindi mo alam ang aswang? Alam ko ang aswang, pero meron ba nun dito? Kahit sa ang lupalop ng bansa natin meron. Kahit pa sa Maynila. Hindi lang talaga natin malalaman kagad. Kasi iba-ibang estilo ng pambibiktima nila. Depende sa lugar. Pansin ko, dumadami na yung kalaman mo sa mga ganyang bagay ah. May plano ka bang mag-albularyo? Hindi na sumagot si Pido at tumingin na lamang sa malayo. Nagkibit-balikat na lamang din si Louie. Nagpaalam na rin siya kay Pido matapos siyang makabili. Tumangulang sa kanya ang kaibigan at naglakad na rin pabalik. Nadaanan niya ulit ang bahay nila Mang Dinyo. Nakita niyang masaya na ang mga taong naroroon. Yung pala, nanganak na ang babae. Naririnig na nila ang iyak ng sanggol. Dali-dali siyang naglakad pa uwi para ipaalam sa kanyang asawa na meron ng kumadrona sa kanilang lugar. Mahal! Mahal! Oh, ano pa nangyayari? Bakit sigaw ka ng sigaw dyan? Mahal, may kumadrona na rito sa atin. Talaga ba? Mabuti naman kung ganon. Oo, yung asawa kasi ni Mang Dinyo, nanganak na. Buti na lang, may napadaan na matandang babae. Kumadrona pala siya. Hindi na tayo mahirapang makahanap ng magpapaanak. Masaya ang mag-asawa. Isa kasi talaga yon sa problema nila. Mula nang magbuntis si Myla, walang araw na hindi naghahanap ng kumadrona ang lalaki. Kung minsan pa nga ay nakakarating na rin siya sa mga kalapit nilang baryo. Mabilis na lumipas ang oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Naligo na si Louie para paghandaan ang okasyon na kanyang dadaluhan. Inasikaso siya ni Myla para siyang bata na talagang pinulbuhan pa sa likod. Behave ka doon ha. Kapag may mga babaeng lumapit sa'yo, sabi mo sa kanila na may asawa at anak ka na ha. Oo naman. Kahit hindi mo ipaalala sa akin, yan talagang sasabihin ko sa kanila, no? Humalik na ang dalaga sa kanya at saka naglakad na rin siya palabas ng kanilang bakuran. Bago tuluyang makalayo ay nagawa niya pang kumaway sa kanyang asawa. Mabilis na naglakad ang lalaking si Louie. Malayo pa lang, natanaw na niya si Pido na nakatayo sa harapan ng bahay nila Kimpoy. Wala rin siyang naririnig na ingay mula roon. Nang makalapit na si Louie, nagtataka siya kung bakit walang tao sa loob ng bakuran. Ang mga naroon lang ay ang mga mahabang lamesa na may mga pagkain at ilang alak. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Kimpoy. Masaya itong lumapit sa kanila. O pre, nasaan ang mga bisita mo? Wala nga eh. Hindi nagdatingan. Sabay-sabay biglang naging busy. Pero, hayaan mo na. Masaya na ako na nandito kayong dalawa. Kayo lang naman kasi talaga ang solid na barkada ko eh. Pambira yung mga yun, oh. Sana hindi sila nag-oo kung di rin naman pala sila makakarating, di ba? Huwag kang iiyak, pre. Hindi naman ako iiyak eh. Baliw. Tara na at makapagsimula na tayong mag-inom. Pumasok na sila sa loob ng bakuran. Agad nilang nilantaka ng mga pagkain nakahanda sa lamesa. Hindi pa nga sila natatapos, ipinagtabi na ni Louie ng Shanghai ang kanyang asawa. Sinimulan na rin nilang mag-inom. Malakas uminom si Louie kaya kahit nakakailang bote na sila, kakaunti pa lang ang tama sa kanya. Maliban na lang kay Kimpoy na hindi naman talaga natural na umiinom ng alak. Si Pido naman, kahit may tama na rin ay tahimik lang.
Alam nyo mga pre, si Aling Tonya kahapon, ang sabi, ang gwapo ko raw. Akala niya siguro type ko siya. Masyado ka nang assuming. Baka naman kasi sinondiments ka lang. Anong sinondiments? Baka compliments. Hindi pre, marunong talaga si Aling Tonya tumingin ng gwapo. Ako rin kasi sinabihan nun eh. Ikaw Pido, paano niya ako sasabihan eh, lagi ako nasa bahay. Puntayin niyo kaya sa bahay. Bakit bang hirap magkaroon ng asawa ngayon, Louie? Ano bang sikreto mo nakapag-asawa ka? Sikreto nga eh, bakit ko sasabihin? Sus! Isa kang madamot! Hindi naman inaaral ang pagkakaroon ng asawa. Dumarating yun sa'yo kapag handa ka na. Oh, alam pala ni Pido eh. May asawa ka na ba? Si Aling Tonya! Sabay-sabay silang nagtawanan ng mga sandaling yon. Sa sobrang libang nila, hindi na nila namalaya na maingay na pala sila. Wala namang nagagalit doon dahil ilang metro ang layo ng bahay nila Kimpoy mula sa kasunod na bahay. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagkayayaan na rin silang umuwi. Lasing na si Kimpoy, habang sakto lang naman si Louie at Pido. Tara na, uwi na tayo. Uy, baliw, anong uwi? Yan lang ang bahay mo oh. Lasing na talaga. Ay, oo nga pala no. Di, hahatid ko na lang kayo sa mga bahay ninyo. Hindi na, ayos na kami. Magpahinga ka na. Kami nang bahala sa sarili namin. Sus! Ang sabihin nyo sa akin, makikipagkita lang kayo kay Aling Tonya para makasama na ni Pido ang matandang yon. Uy, bunganga mo nga. Baka may makarinig pa sa'yo dyan, magkaroon pa ako ng issue. Oops! Sorry po! Buang ka talaga. O sige na, aalis na kami. Pasok ka na, bilisan mo. Maraming salamat mga pare ha. Kung di kayo dumating, malungkot ang birthday ko. Sandali pang yumakap sa kanila ang lalaking si Kimpoy, sabay hampas sa puwet nila. Muntikan pa itong masubsob. Buti na lang ay nahawakan ni Pido sa kwelyo. Napapailing na lamang sila na makapasok na sa loob ang kanilang kaibigan. Tara na pre, sabay na tayo. Habang naglalakad ang dalawa, naramdaman ni Louie na parang may nakabuntot sa kanila. Nung una, inakala niya na baka si Kimpoy lang yon. Pero hindi. Kasi nang lumingon sila, narinig nilang nakapagtago na yon. Bakit pre? Ha? Oh, wala naman. Akala ko kasi sinusundan tayo ni Kimpoy eh. May sumusunod ba sa atin? Ewan ko nga eh. Parang, siguro. Teka lang. Kumuha ng malaking bato si Pido sa gilid. Maraan silang naglakad at nang makarating na sila sa halamanan, nakita nilang lumabas mula roon ang pusang kulay itim. Nakahinga sila na maluwag. Buong akala kasi nila ay may masamang loob ng sumusunod sa kanila. Pusa lang naman pala eh. Hindi na nagsalita ang binatang si Pido. Para bang meron itong ibang naisip. Pinagpatuloy na lamang nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating na nga si Louie sa kanilang bahay. Nagpaalam na rin sa kanya si Pido. Pagpasok niya sa bahay, inabutan niyang gising pa si Myla. Nagtatahi ito kahit 11:00 na ng gabi. Oh, akala ko ba nag-inom kayo? Kumain lang kayo? Nag-inom kami. Hindi lang talaga ako nalasing. Di bale, may daladala nga pala akong Shanghai, mahal. Pinadala rin ito ni Kimpoy. Para daw sa buntis. Naku, maraming salamat. Di bale, kapag nagpunta siya rito bukas, lulutuan na lang natin ng pagkain. Lutuan ko na lang ng kakanin. Oo, pero alam mo ba? Naawa nga ako ron kanina eh. Bakit? Yung iba niyang mga inimbita, hindi naman nagpunta. Kaming dalawa lang ni Pido ang naroon. Ang mahalaga naman, kayong dalawa eh. Yun nga rin ang sinabi ko sa kanya. Kaya yun, naging okay din naman siya. Ay, teka nga pala. Bakit ba gising ka pa rin hanggang ngayon? Tulog na ako kanina, kaso... Kaso ano? Kanina pa parang may
nagbubukas ng bintana natin eh. Ha? Alam mo yung umuuga yung bintana? Buti na lang makapalang kahoy. Louie, tingin mo inaaswang ako? Agad na naalala ni Louie ang sinabi sa kanya ng kaibigang si Pido. Dito na niya napagtanto na pwedeng-pwede nga rin talagang aswangin ang kanyang asawa. Lalo na't malaki na rin naman ang tiyan nito. Naniniwala ka ba sa aswang, mahal? Ako kasi naniniwala ako. Maraming ganyan dun sa napuntahan kong probinsya ng tiyahin ko eh. Kung totoo ngang aswang yung naramdaman mo kanina, bukas na bukas din maglalagay ako ng bawang sa bahay natin. Pero iniisip ko rin, baka naman magnanakaw. Sabihin na lang natin kaya kay Kapitan Tony. Wag na. Alam mo namang manyakis ang taong yun eh. Noon pa may pagnanasa sa'yo yun eh. Kahit nga ngayon malaki na ang tiyan mo, trip ka pa rin niya eh. Kung pwede ko lang suntukin, ako. Oh, yan ka na naman. Siselos ka na naman dyan. Hayaan mo na. Sa halip na matakot sa aswang, nakaramdam na naman ng galit ang lalaki nang maalala ang ginawang pambabastos noon ni Kapitan Tony sa kanyang asawa. Bagong salta pa lang sila noon nang hampasin ng kapitan ang puwet ng kanyang asawa. Munti ka na niyang mabugbog ang kapitan, pero buti na lang nakapagpigil pa siya. Galit na galit si Louie dahil kahit na kailan, hindi sila nakatanggap ng kahit na anong paumanhin mula sa kapitan. Pasensya na ah. Nakakainis pa rin kasi talaga kapag naaalala ko eh. Ang mabuti pa, matulog na lang tayo. Bukas walang tinda, kaya makakapaglagay tayo ng mga bawang. Tumango na lamang ang lalaki. Humiga na rin sila at ilang sandali lang ay nakatulog na rin. Kinabukasan, bumili agad ng 2 kilong bawang ang lalaking si Louie. Maaga pa lang ay sinimulan na niyang maglagay ng pangontra. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, ay biglang dumating ang kanyang kaibigan na si Kimpoy. Nakahawak pa ito sa ulo nang maupo sa gilid ng bakuran nila. Mahal, si Kimpoy narito. Uy, pare, bakit? Masakit ba ulo mo? Oo pre, ang dami ko yatang nainom kagabi. Nung marami, 1 bote ka lang no. Mahina ka lang talagang uminom. Kayo ang lalakas nyo eh. Ginawa nyo lang bang gatas yung alak kagabi? Sanay na kasi kami. Ito naman no. Ano namang ginagawa nyong manggasawa? Para sa niya mga bawang? Sumeryoso ang mukha ng mag-asawa sa tanong na yon. Sumenyas na lamang si Myla na si Louie na lang ang magsabi. Kasi pare kagabi, pag uwi ko galing sa inyo, si Myla parang inaaswang daw. Yung bintana daw parang binubuksan eh. Ha? Inaaswang si Myla? May aswang na rin dito? Hoy bakit? Saan pa ba may aswang? Alam mo ba yung baryo ng Santa Ana? Oo, ang layo na nun ah. Galing kasi ako ron kahapon. Doon ko kinuha yung ulo ng baboy na pinulutan natin. Narinig ko sa kwento ron, may inaswang din daw na buntis doon. As in, nakita nilang aswang talaga. May mga witness daw talaga, pre. Di, totoong nabubuhay pa pala talaga sila ngayon. Naku, wag naman sana. Takot ako sa aswang eh. Naku mare, wag ka mag-alala. Takot ang aswang dito sa atin. Marami ba namang adik eh. Oh, sandali, may iba ako. Gusto mo bang mainit na maiinom? Nagluto kami ng puto, pre. May tableya din dyan. Late na birthday treat namin sa'yo. Uy, pambira talaga to mag-asawa na to. Oh. Nag-abala pa. Pero wala akong tinatanggihan na alok eh. Buti naman. Bakit ka naman tatanggi? Masarap ang luto namin, no? Nako, matikman nga't nang mahusgahan. Pumasok na rin si Kimpoy sa loob. Sa sobrang close nila sa isa't isa, kahit hindi pa naman ganun kalalim ang kanilang samahan, malayang nakakapasok at labas si Kimpoy sa bahay ng dalawa. Magaan kasi talaga ang pakiramdam nila kay Kimpoy. Isa pa, ang lalaking ito ang tumulong sa kanila noong mga panahong wala silang mapuntahan. Habang kumakain, napansin nilang may matandang babae sa labas.
Nakatigil ito sa tapat at parang may sinisipat ito sa loob. Nang makita sila na matanda, sumilay ang ngiti na matandang yun. Kilala niyo ba siya? Mahal, siya yung kumadrona na sinasabi ko sa'yo. Magaling yan. Ah, siya pala yun. Lagi ko siyang nakikita sa palengke nitong mga nakaraan eh. Lagi niya akong iningitian. Taga rito ba yan? Hindi ko siya namumukhaan eh. Halos lahat ng matatanda kasi rito sa atin, kilala ko na. Lalo na si Aling Tonya. Pakiramdam ko, bago lang din kasi siya rito sa atin eh. Papalapitin sana nila ang matanda, pero naglakad na rin yun paalis. Napapakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Louie. Bumalik na lamang siya sa loob para ipagpatuloy ang kanilang kainan. Mga bandang 5:00 naman ng hapon, lumabas ang mag-asawa para magsimba. Araw din kasi ng linggo nung araw na yon. Malapit lang naman ang simbahan sa kanila. Halos 5 minutong lakarin lang din. Nang makarating sila roon, nakasalubong nila ang matandang komadrona. Nakangiti agad yon at nakatingin kay Myla. Partikular na sa tiyan ng babae. Maglilimang buwan ng tiyan mo, iha? Nako, kapag manganganak ka, pwedeng sa akin ka na lang manganak. Ang sabi nga po sa akin ng asawa ko, kumadrona daw po kayo. Oo, kumadrona nga ako sa amin. Dito na muna ako lumalagi sa inyo kasi marami daw buntis dito. Alam mo na, kailangan ko rin kasi ng pera. Sige po, kapag manganganak na po si Myla, kayo na po ang hahanapin namin. Nako, mabuti pa nga. Mahirap pa naman dito sa lugar ninyo, ang layo ng ospital. Kaya nga po eh. Sige po, papasok na po muna kami. Magsisimba pa po kasi kami eh. Ay, sandali. Teresita nga pala ang pangalan ko. Kayo, anong pangalan yung dalawa? Ako po si Louie at ang asawa ko naman po ay si Myla. Kinagagala ko kayong makilala. Ngumiti na lamang sila bilang tugon at nagsimula na rin maglakad. Habang papalayo sila, nararamdaman pa rin ng babaeng si Myla na parabang nakatingin pa rin sa kanila ang matandang babae. Pero hindi na lamang yun pinansin ni Myla at itinoon na lamang ang atensyon sa nilalakaran. Nakakagaan ng misa para sa mag-asawa. Tuwing magsisimba sila, pakiramdam nila ay ipinanganak sila ulit. Sobrang luwag ng kanilang paghinga. Hindi naman sila sobrang relihiyoso, pero nakaugalian na nilang magpasalamat sa Diyos sa tuwing araw ng linggo. Pagkatapos ng misa, agad na rin silang naglabasan. Bumili na muna sila ng sampagita sa gilid at saka umuwi na rin ang bahay. Pagdating ng kinagabihan, maagang naging tahimik ang paligid. Walang maririnig na mga nagigitara sa inuman. Ganon din ang linggo ng gabi sa kanilang baryo. Mahal, kapag malapit ka ng mga anak, huwag mo na akong tulungan sa tindahan ha. Ako nang bahala. Mas maiging pinapahinga mo na lang. Sigurado ka ba, mahal? Oo naman no. Dapat nga di ba kapag buntis nagpapahinga talaga. Kasi hindi natin alam kung gaano kalakas ang bata. Hindi pa rin naman tayo nakakapagpa-check up mula nang mabuntis ka. Sige, makikinig na lang ako sa iyo. Para din naman ito sa bata eh. Ayun, good girl ka naman pala eh. Sus, anong good girl ka dyan? Gagawin ko lang din naman ang tama, no? Basta, good girl ka pa rin sa akin. Wala nang ibang good girl sa buhay ko. Natigilan ng kanilang lambingan na mapatingin sila sa labas ng kanilang bakuran. Meron kasi silang naririnig na kaluskos. Para bang nakatapak na mga tuyong dahon. Sa puntong ito, agad na bumakas ang takot sa mukha ni Myla. Ang unang pumapasok kasi sa isipan nito ay walang iba kundi aswang. Kalma lang mahal ha, akong bahala. Kumuha si Louie ng itak sa gilid. Maraan siyang lumapit sa kinaroroonan ng kaluskos. Nang hawiin niya ang halaman, isang pusang itim ang bumungad sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Louie. Buong akala kasi niya ay kung ano na ang naroon. Mahal!
Usa lang naman pala nandito. Huwag ka na matakot. Maging ang babaeng si Myla ay napahawak na lamang sa dibdib nito. Sigurado ka bang pusa lang yon? Oo, usa lang naman ang nakita ko ron eh. Tumungutango ang babae pero sa kaloob-looban nito ay hindi pa rin ito mapakali. Pinilit na lamang ni Myla na alisin sa kanyang isip ang mga naglalaro sa kanyang utak. Makalipas ang 3 buwan, 1 buwan na lang ay manganganak na si Myla. Kaya naman hindi na rin ito nagpapagod. Si Louie na lamang ang nagbubukas at nagsasara ng kanilang tindahan. Sa mga nakalipas na buwan, wala nang nararamdaman na kakaiba si Myla sa kanyang paligid. Akala nila ay hindi na sila guguluhin ng aswang kaya tinanggal na rin nila ang mga nabubulok na bawang sa paligid ng kanilang bahay. 6:00 ng gabi, habang abalang nagliligpit si Louie ng kanilang mga paninda, biglang napadaan ng kanilang kapitan, ang matandang si Mang Tony. Huminto ito at tumingin kay Louie. May sinisipat ito sa loob ng bahay. Na alam naman ni Louie na si Myla ang hinahanap nito. Tingin pa lamang ng kapitan, alam na niyang manyakis ito. Malapit ng mga nakangasawa mo, hindi ba? Oo. Meron akong sasakyan na pwede niyong magamit kapag kailangan mo siyang itakbo sa ospital. Baka gusto niyong iramin sa akin yon sa takdang pa. Hindi na po. Napalingon sila sa gilid ng bahay kung saan nanggaling ang babae. May dala-dala pa itong hanger. Hindi na po namin kailangan ng tulong ninyo. Meron na kaming kinausap na komadrona. Siya na lang ang magpapanak sa akin. Kaya maraming salamat na lang po. Nako, nagtitiwala kayo sa mga naglilitawang komadrona ngayon? Hindi naman lisensyado mga taong yun eh. Kung sa ospital ka mga anak, siguradong ligtas na ligtas ka ron. Makakabawas ka pa sa babayaran dahil kilala ko ron. Bakit niyo po ba kami gustong tulungan? Tumingin na muna si kapitan sa mukha ng babae. Ngumiti ito ng nakakaloko. Wala tong pakialam kung naroon si Louie o wala. Kung makatingin, para bang hinuhubaran na niya ang babae. Bakit kita tinutulungan? Sabihin na lang nating mahalaga ka sa akin. Mas mahalaga pa sa kahit anong bagay. Sandali lang. Iba na sinasabi niyo, kapitan ha. Pwede ba? Kung may mali siyang pagtulong niyo, umalis na lang kayo. Ano ka ba naman, Louie? Masyado namang mainit ang ulo mo. Bilang kapitan, mahalaga naman talaga sa akin ang safety ng mga kalugar ko. Masama bang sabihin ko yon? Hindi masama, pero kapag nanggagaling sa inyo, dun pa lang sumasama. Kaya nakikiusap ako. Lumabas na kayo bago pa ako makagawa ng kasalanan. Oo, magdahan-dahan ka sa pagpapalayas mo sa akin, iyo. Baka nakakalimutan mong ako ang kapitan sa baryong ito. Hindi ko naman nakakalimutan yung Kapitan Tony. Kaya nga nagpipigil pa ako sa inyo ngayon kasi alam kong kapitan ka namin. Kaya pwede ba umalis ka na? Tigilan mo ng asawa ko. Okay, sige. Madali naman akong kausap eh. Pero, Myla, sa oras na magbago ang isipan mo, huwag kang mahihiyang magpunta sa akin ha. Nandun lang ako sa opisina ko. Punta ka ha. Pero dapat mag-isa ka lang para tarantado ko rin pala talaga no. Hindi na napigilan ni Louie ang kanyang sarili. Tinulak niya ang kapitan. Buti na lamang ay nasolo ito ng 4 na tanod na kasama nito. Akmang lulusubin na ni Louie ang kapitan nang dumating naman si Kimpoy. Inawat nito si Louie. Uy, pre, awat na muna. Ano bang nangyayari? Ito kasing siraulong kapitan natin eh. Ang bastos ba naman kay Myla? Pagbabayaran mo tong ginawa mong pananakit sa akin. Tandaan mo yan, Louie. Hindi kita sinaktan no? Tinulak lang kita. Pasalamat ka pa nga, ganyan lang ginawa ko sa iyo eh. Akala mo, nakakalimutan ko na ginawa mong panghihipo sa asawa ko noon? Hindi no? Mahal, tama na, pakiusap. Lumabas na rin ng bakuran nila ang kapitan. Saka lamang kumalma si Louie nang makita niyang nakalayo na ang mga yon. Umupo siya sa gilid
at tinabihan naman niya si Myla. Si Kimpoy naman, nakatayo lang sa harapan nila. Gagi ka pre, kapitan natin yun eh. Baka mamaya kung anong gawin sa'yo nun. Masyado ka naman nagpapadala sa emosyon mo eh. Hindi ko na kasi kayang manood lang sa ginagawa niya eh. Napakabastos niya kaya. Ganun talaga yun sa mga babae pre. Pero iba talaga ang pagkaumaling niya rito kay kumare eh, no? Gusto niyo ba, report na natin sa pulis para maalis na sa pagiging kapitan yan? Wag na. Lalaki lang ang gulo. Isa pa, wala rin naman tayo magagawa eh. Kakampiyan lang din naman siya, gaya ng ginawa nila noon. Marami na rin naman daw nagreklamo pero wala rin namang nangyari. Sa susunod na bastusin ka ulit niya, lalo na sa harapan ko, hindi talaga ako magdadalawang isip na lumpuhin siya. Tapos ano, makukulong ka? Yung bang gusto mo? Pre, makinig ka sa asawa mo. Huminga na lamang ng malalim ang lalaking si Louie. Mga ilang sandali lang din ay nahimasmasan na rin siya. Iniba na lamang ni Kimpoy ang usapan. Ay pre, nabalitaan mo na nga ba? Ang alin? Kilala mo ba si Mario? Oo naman no, yung nagtitinda ng taho. Oo, siya nga. Hoy bakit? Anong meron sa kanya? Di ba buntis din ang asawa nun? Oo, akala ko ba nanganak na kahapon? Oo nga, nanganak na. Kaso alam nyo kung anong nangyari. Nawala yung anak nila. Ano? Nawala? Paanong nawala? Ang pagkakarinig ko kasi, itong asawa ni Mario na si Bea, pagkatapos daw siyang iwan ng komadrona kasi ayos naman na raw ang lahat. Bigla raw siyang nakatulog eh. Paggising niya, wala na yung anak niya. Pambira din kasi itong si Mario, nakatulog din daw nung oras na yun. Alam niyo, sabi pa, parang may nangyaring kakaiba daw kaya sabay silang inantok. Parang sinadya. At ito pang malalang chismis, pre. Sabi ng iba, aswang daw ang kumuha sa sanggol. Agad na nangilabot ang mag-asawa ng mga sandaling yon. Nabahala si Myla. Nakakaramdam na siya ng takot na baka mangyari ang ganon sa kanya. Nanlalamig ang palad ng babae nang hawakan ito ni Louie. Kung totoong aswang nga yun, dapat pala mag-ingat din kami. Oo pre, dapat mag-ingat kayo. Gusto niyo ba, dito kami sa labas ni Pido kapag manganganak na si Kumari sa loob? Ayos lang ba yun sa inyo? Naku, nakakaya naman kung ganon. Anong nakakaya? Hindi na kayo ibang tao sa amin ni Pido, no? At saka, hindi ba kayo nababahala dun sa sinabi ko? Nung malaman ko ngayon, ang una kong inisip kayong dalawa eh. Kaya, wag na kayong mahiya. Kami nang bahala sa inyo sa araw na yon. At pre, wag mo na pala munang iwan tong si Kumari. Kasi nitong mga nakakarang araw nagiging matunog na yung aswang dito sa atin eh. Wag naman sana pero baka mamaya si Kumari ang madaanan kapag wala ka. Oo, maraming salamat pre. Tumango na lamang si Kimpoy sa kanila. Tinapik naman siya ni Kimpoy sa balikat. Mabuti na lamang at meron siyang kaibigan na maaasahan na gaya ni Kimpoy at Pido. Makalipas pa ang ilang mga araw, napapadalas na ang pabalik-balik ni Aling Teresita sa kanilang bahay. Sa loob ng isang araw, 2 beses itong nagpupunta sa kanila para suriin ang bata sa loob ng tiyan niya. Hindi alam ni Louie kung normal ba ang ganoon sa mga komadrona. Para kasing mas sabik pa si Aling Teresita sa paglabas ng bata kaysa sa kanila. Hapon ng 5:00, naroon na naman si Aling Teresita. Nasa loob sila ni Myla habang siya naman ay nagpapakulunan ng tubig. Mga ilang sandali lang narinig niyang nagsalita ang matandang babae. Alam mo na ba na mabango mga sanggol sa unang labas nila? Mabango? Paano mabango? Hindi sila malansa. Mabango sila. Naintriga si Louie sa kanyang narinig. Kaya naman sandali siyang lumapit sa pintuan para mas marinig niya kung ano man ang pinag-uusapan ng mga yon. Aling Teresita, nabalitaan niyo ba yung tungkol sa sanggol na tinangay daw nung nakaraan? Hanggang ngayon hindi pa rin ho nahahanap yung sanggol.
Tingin niyo po, aswang po kaya talagang kumuha doon? Ako ang nagpanak sa babaeng yon. Yung Bea ang pangalan. Hindi ako naniniwala na aswang ang kumuha doon, iha. Lahat ng pinapaanak ko, binibigyan ko ng pangontra ang mga sanggol. Pangontra? Ano pong pangontra? Pangontra para hindi sila malapitan na kahit na anumang elemento. Alam ko naman kasi na ang mga sanggol kapag lumabas na sa kanilang ina, maraming elemento ang nakaabang sa kanila. Kaya naman, hindi ako naniniwala na aswang ang kumuha sa sanggol. Hindi siya makakalapit sa bata kung aswang siya. Kaya ang hinala ko dyan, isa sa mga taong may galit sa kanila. O baka naman mga taong may inggit. Sa narinig na yun ni Louie, napaisip din siya sa sinabi ng matandang si Teresita. Napagtanto niya na maaari nga rin talagang mangyari ang sinasabi ng komadrona. Pero hindi pa rin nawawala sa isipan ni Louie ang posibilidad na totoo ngang may aswang na gumagala sa kanilang baryo. Babalik na sana si Louie sa kanyang ginagawa, pero narinig na naman niya ang sinabi ni Aling Teresita. Ako ang bahala sa anak mo. Hindi ko siya hahayaan. Makakalabas siya sa iyo nang hindi ka nahihirapan. Walang mangyayaring masama sa inyong dalawa. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating na nga ang araw ng panganganak ng babae. Nung mga sandaling yun, kabado na si Louie. Makailang ulit niyang ipinagdarasal na sana walang mangyaring masama sa kanyang mag-ina. Kasama niya si Kimpoy at Pido sa bakuran. Naroon sila para bantayan ng babaeng si Myla habang nanganganak. Meron na rin silang hawak-hawak na itak sakaling bigla na lamang dumating ang aswang. Dapat pala, naglagay tayo ng maraming bawang para hindi makalapit ang mga aswang, no? Hindi naman totoong tumatalab ang bawang sa kanila. Nahahapdian lang sila. Pero kinakaya nila yun. Yung nanakawan ng anak nung nakaraan, may mga bawang din ang bahay nila eh. Pero nakapasok pa rin ang aswang. Ang kailangan natin ngayon, huwag tayong makatulog. Tingin ko, may ginagawang kakaibang orasyon ng aswang na yun eh, para makatulog ang mga gising na malapit sa buntis. Maraming salamat sa kaalaman, pre, ah. Hindi mapakali si Louie. Tayo siya ng tayo. Lakad siya ng lakad. Pinagpapawisan din dahil sa kaba na kanyang nararamdaman. Noong mga oras na yon, hindi niya mapaliwanag ang kanyang emosyon. Kinakabahan siya. Masaya pero nangangamba rin. Yung pangamba niya ay parang may ibang pinaghuhugutan. Litong-lito na si Louie. Pinapakalma na lamang siya ng kanyang dalawang kaibigan. Mga ilang sandali pa, narinig na nila ang iyak ng sanggol. Napaupulit si Louie at tuminga ng malalim. Narinig niya rin si Myla na napapaiyak na lamang dahil sa tuwa. Papasok na sana si Louie sa loob nang bigla siyang makaramdam ng pagkaantok. Pagtingin ni Louie sa dalawa niyang kaibigan, mapungay na rin ang mga mata nila. Pero nakaisip ng paraan si Pido. Dinukot nitong maliit na kutsilyo sa tagiliran. Sinugatan ng binata ang kanyang palad. Dahil doon, hindi na ito tinablan pa ng antok. Pasensya na mga pre ha, pero kailangan nyo rin to. Sinugatan din sila ni Pido, kaya naman nabuhay ulit ang kanilang diwa. Nagmamadaling pumasok si Louie sa loob. Nanlalaki naman ang mga mata ni Aling Teresita nang makita siyang gising na gising. Napatingin din yon sa kanyang palad. Ang tanging nakatulog lang noong mga oras na yon ay ang babaeng si Myla. Aling Teresita, anong nangyari sa kanya? Nawala ng malay eh. Normal lang yan. Matinding pagod ang naramdaman niya. Pero anong nangyari sa palad mo? Sinugatan po namin para hindi kami makatulog. May orasyon daw po kasing ginagawa ang mga aswang para makatulog ang mga nagbabantay sa buntis. Pre, hanapin namin yung aswang dito sa paligid. Narito lang yon. Ginagawa niya ang orasyon. Para bang mas lalong nabalisa ang matandang babae nang marinig yon. Pero nagpatay mali siya na lamang din ito. Narito na ang mga gamot na dapat ninyong bilhin ha.
Tapos, kapag nagising na siya, punasan mo siya ng maligamgam na tubig. O paano? Aalis na ako. Teka, saan po kayo pupunta? Hindi po muna kayo titigil dito? Sigurado po kayong ayos na siya? Ayos na ang asawa at ang anak mo. Kailangan ko pa kasing puntahan ang nasa kabilang baryo. Masakit na rin kasi ang tiyan ng babaeng yun eh. Sige, aalis na ako. Ni hindi man lang naghugas ng kamay ang matandang babae. Lumabas na rin ito ng bahay. Nagmamadali itong maglakad hanggang sa tuluyan na rin itong nakalis. Inasikaso na lamang ni Louie ang kanyang asawa. Malalim na ang gabi nang malinis na niya ang mga kalat. Nasa silid na rin ang mag-ina ng payagan ni Louie na makapasok ang kanyang dalawang kaibigan. Mabuti naman at ligtas na nailabas ang anak niyo, pre. Kumusta naman si Kumare? Sabi ni Aling Teresita, ayos lang naman daw siya. Kamukha mo pre anak mo, oh. May junior ka na. Ano nga pala pangalan niyan? Hindi ko alam kay Myla eh. Siya naman ang nanay. Siya ang magbibigay ng pangalan. Weirdo na kumadrona niyo, pre. Kadalasan kasi sa mga kumadrona, pagkatapos mga anak ng pasyente, hindi muna naalis yun. I-check niya pa kasi yung nanay kung nasa maayos lang talagang lagay. Pero yung kanina, umalis ka agad. Meron pa raw kasi siyang pupuntahan na buntis din na masakit na rin ng tiyan. Pero weirdo pa rin siya. Iba ang pakiramdam ko sa kanya eh. Yung mga gamot na dapat mong bilhin, itanong mo muna sa ospital kung tama lang ba yan ha. Pre, ako na ang bahalang magtanong. Huwag mong iwan ang asawa at anak mo. Total, may lakad din naman ako bukas eh. Isasabay ko na rin. Ako naman, dito lang ako bukas uli pre. Ayos lang sa akin kahit sa labas lang ako. Magbabantay ako. Gusto ko talagang makita yung lintik na aswang na yun eh. Maraming salamat mga pre ha. Kinaumagahan, nagkaroon na rin ng malay ang babaeng si Myla. Masakit ang buong katawan nito kaya hindi agad ito makakilos na maayos. Napangiti na lamang ang babae nang makita ang sanggol sa gilid niya. Mukhang malusog ang sanggol at masigla. Hindi na naman maiwasan ng babae na mapaluha dahil sa wakas nailabas na rin niya ang kanilang anak. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang naman. Masakit ang katawan ko pero kapag nakikita ko ang anak natin, parang mabilis akong nakaka-recover. Kamukhang-kamukha mo siya, oh. Malamang gwapo rin siya. Pero anong gusto mo ipangalan natin sa kanya? Gusto ko siyang pangalanan na Ramon. Ha? Bakit naman Ramon? Naalala mo pa ba na sa Ramon Magsaysay Plaza tayo nakakilala? Kaya Ramon, para habang nakikita natin siya, araw-araw nating maalala kung paano tayo nagsimula. Sobrang makahulugan naman ng pangalan ng anak natin. Pero gustong gusto ko yan. Ramon. Tunog bara ako eh. Louie, mahal, siya nga pala. Nasaan na si Aling Teresita? Kagabi nung nawalan ka ng malay, umalis na siya kagad at iniwan ka niya sa akin. Ang sabi niya, may isa pa kasing buntis na kailangan niyang asikasuhin kasi sumasakit na rin ang tiyan eh. Napansin ni Louie na parang nag-iba ang reaksyon ng mukha ng kanyang asawa. Kaya naman hindi na niya naiwasang hindi magtanong. Bakit mahal? May problema ba? Kagabi, habang nanganganak ako, hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako o hindi. Pero nung tumingin ako kay Aling Teresita noon, nanlilisik yung mga mata niya. Paanong nanlilisik? Parang galit? Oo, parang may gusto siyang gawin sa baby natin. Pero saglit ko lang nakita yung ganun niyang reaksyon kaya hindi ko rin sigurado kung tama ba yung nakita ko. Saka mo na muna isipin yan. Ang mahalaga ngayon, magpahinga ka. Ako na munang bahala sa inyo ni Baby Ramon. Naging aligaga ang lalaking si Louie. Noong mga sandaling yon, siya na muna ang lahat ng kumilos sa bahay. Halos hindi na rin niya maasikaso ang sarili niya. Ang iniisip niya lang ay ang kanyang mag-ina. Dakong 4:00 ng hapon, dumating si Kimpoy. Saktong nasa bakuran lang si Louie at Pido
habang nagkukwentuhan sa harapan ng sinasalang na kamote. Pagtingin agad nila sa mukha ni Kimpoy ay parang hindi na maganda ang sasabihin nito. Balita pre, Mga pre, itong mga gamot na nakasulat sa papel. Hindi naman daw to gamot para sa babaeng katatapos lang mga anak eh. Para saan pala yung mga nakasulat dyan? Iba't ibang gamot daw to. May para sa ubo, may para sa pampatulog, may para sa rayuma, may para sa pampalaglag ng bata. Hindi daw to nire-recommenda pre. Totoo ba talagang kumadrona si Aling Teresita? Parang gusto niya yata mamatay si Myla eh. Hindi maganda to ah. Ayaw ko tong isipin pero pero ano? pakiramdam ko talaga si Aling Teresita ang aswang eh. Maging si Louie rin ay nagtindigan ng balahibo sa sinabi niya. Sa katunayan, nung gabi pa lang na umalis si Aling Teresita, naginala na siya sa matandang yun. Hindi niya lang masyadong inintindi dahil gusto niyang unahin ang kanyang mag-ina. Naisip niya rin na kung bakit si Aling Teresita lang yata ang mukhang hindi inantok ng oras na yon. Gusto niya ring malaman ang iniisip ko. Ang totoo niyan, yan din ang hinala ko eh. Hindi ko lang agad sinabi kasi ayaw ko matakot si Myla. Ibig sabihin, si Aling Teresita rin yung kumukuha ng sanggol? Kasi lahat ng tinulungan niyang mga anak, nagkaroon ng problema eh. Pero yung pinakamalala lang talaga, yung nawala yung sanggol. Anong gagawin natin ngayon? Kung sakaling aswang ngayong kumadronang yon? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang, poprotektahan ko si Myla at higit sa lahat, ang anak namin. Akong bahala. Bakit? Alam mo ba kung paano lalabanan ng matandang yon kapag umatake yun? Sa pagkakaalam ko mababangis sa mga aswang eh. Nakakalimutan niyo na bang dating albularyo ang lolo ko? Bago siya mamatay, nangako ko sa kanya na susundan ko ang mga yapak niya. At ngayon, palihim kong pinag-aaralan ng lahat ng nalalaman ni lolo. Hindi pa ako magaling, pero ang mahalaga, meron akong alam. Mga pre, kailangan nyo rin matutong humawak ng katana. Yun ang magsisilbing panlaban natin kay Aling Teresita. Okay, sige. Sabihin na nating may alam ka. Pero ito lang naman ang gumugulo sa isipan ko eh. Mahirapan ba talaga tayo sa matandang yun eh? Matanda na nga yun? Kimpoy, ang aswang ay hindi tao. Ibig sabihin, iba ang lakas sila kapag nakaanyong tao sila kumpara sa nakaanyong aswang sila. Tama si Pido. Yan din ang nabasa ko nung nakaraan sa comics na nabili ko. Bali, ganito ang gagawin natin mga pre. Tutal, wala pa naman akong ginagawa sa buhay. Asahan yung lagi akong narito para magbantay sa inyo. At habang nandito ko, tuturuan na kita sa lahat ng nalalaman ko pre. Ako, hindi ba ako kasali? Hindi ba kami nakakabala sa buhay mo? Hindi naman. Kakadesign ko lang ng trabaho, di ba? Tambay lang din ako. Sama nyo na ako, parang exciting yan eh. Baliw, hindi exciting tong ganito no? Nakakakaba kaya, lalo na ngayon, dalawa na ang pinoprotektahan ko. Huwag ka maglala pre. Hindi ka naman namin pababayaan at ang kumari namin. Siyempre, pati na rin ang future inaanak namin. Napangiti na lamang din si Louie. Maya-maya pa ay pumasok na rin siya sa loob para asikasuhin ang kanyang mag-ina. Naging mabilis ang mga araw. Hindi na nila namalaya na mag-iisang buwan na pala mula ng mga anak si Myla. At sa mga nagdaang mga araw, hindi na rin nagparamdam sa kanila ang matandang si Teresita. Wala na rin makapagsabi kung nasa baryo pa rin ito. Para bang bigla na lamang naglahong parang bula. Walang iniwang bakas. Walang nakakaalam kung saan siya maaaring matagpuan. Pero kahit na ganon, hindi naging kampante ang lalaking si Louie. Para sa kanya, hanggat hindi nila napupuksa ang aswang, hindi sila malalagay sa kapayapaan. Mahal, magpunas ka naman ng pawis mo. Yayakap ka kay baby, pawis na pawis ka. Ay, pasensya na mahal ah. Sabik na sabik lang talaga ako makita ang baby Ramon natin eh. Yan bang pagpapractice nyo ng mga kaibigan mo? Kailan matatapos? Naawa na ako sa iyo eh.
Tindahan ka sa umaga hanggang hapon, tapos sa gabi naman, nag-iensayo kayo dito. Wala ka ng pahinga. Mahal, ayos lang naman ako. At saka, ginagawa ko naman to para sa inyo eh. Para kung sakaling mang malagay sa alanganin ng buhay ninyo dahil sa mga aswang na yon, meron ako magagawa para sa inyo. Mahal, sigurado ka ba talagang dyan sa aswang na yan? Baka mapahamak naman kayo dyan eh. Mahal, kahit hindi nagpaparamdam ang mga aswang dito sa atin, may mga nababalitaan kami na sa ibang baryo muna sila nang gugulo. Kaya mas mainam ng handa tayo. Si Aling Teresita, hindi pa rin ako makapaniwala na aswang siya. Mukha kasi siyang mabait eh. Magagaling daw talaga kasing manlinlang ang mga aswang. Mabuti na lang nung nanganak ka, hindi kami nakatulog. Kasi kung nagkataon, baka wala na rin si baby. Bumuntong hininga na lamang ang babaeng si Myla. Niyakap na lamang din ito ni Louie. Dumaan ang isa pang buwan. 6 na buwan hanggang sa mag-1 taon. Pero tuluyan nang hindi nagpakita ang matandang si Teresita sa kanilang lugar. Dahil doon, inakala nilang wala nang mangyayaring kababalaghan. Nabinyagan na ang anak nilang si Ramon. Tapos na rin ang unang kaarawan. Gumaganda na rin ang takbo ng kanilang buhay dahil mas lumaki ang tindahan nila ng karne at isda. Nako, nagsisimula na maglagad tong inaanak namin ah. Pag 2 taon nitong ni Ramon, tumatambling na to. Nasa bakuran sila nung hapon na yon. Tuwang-tuwa sila habang pinagmamasdan ng batang si Ramon na nakatayo at nakakapit sa kamay ng ina. Baka mo sa susunod na linggo tuwid na magsalita yan. Madali namang matuto ang isang bata kapag yung paligid niya healthy para sa kanya. Kaya kayong 3, wag na wag niyong tuturuan ng kalokohan to ah. Mayayari kayo sa akin. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Pero hindi nila inakala na ang tawanan na yon ay mapapalitan na naman ng kaba. Dahil muli na namang mahahaluan ng kababalaghan ang kanilang buhay nung gabing yon. Dakong 9:00 ng gabi, nasa silid na ang kanya mag-ina. Nagpapahinga na ang mga yon. Habang si Louie naman ay nasa sala lang sila. Tinatakpan ng sahig nilang yari sa pinagkabit-kabit na kawayan. Habang abala ang lalaking si Louie, nagulat siya nang makitang parang may tao sa silong nila. May mata kasi siyang nakita at talagang sumilip pa yon sa butas na gusto niyang lagyan ng takip. Agad na napatayo ang lalaki. Pasimple niyang kinuha ang katana na binili niya pa sa bayan. Nakita siya ni Myla sa ganoong kalagayan. Sinenyasan niya lang ang asawa niya na kunin ang bata at huwag mag-iingay. Nang muling sumilip ang nasa ilalim, hindi nagdalawang isip si Louie na saksakin ng katana ang nasa ilalim. Pag-angat niya ng katana, meron na yung dugo. Agad siyang lumabas ng bahay. Nakita niya ang isang lalaki na nagmula sa silong nila. Gumagapang yun na mabilis. Bumangga pa sa bakod nila. Hahabulin pa sana niya yon pero biglang lumundag ang lalaki at saka umakyat na rin sa puno. Lumundag-lundag hanggang sa hindi na niya nakita pa. Noong mga sandaling yon, punong-puno ng takot ang kalooban ni Myla para sa kanilang anak. Pinakalma ni Louie ang kanyang asawa. Mga ilang sandali lang din, dumating na rin si Kimpoy matapos itong matanggap ang text message ni Louie. Nasaan si Pido? Tulog na yata kaya hindi na nabasa text ko Kumusta kayo rito pre? Nasaktan ba kayo? Yung bata? Ayos lang kami pre. Walang nasaktan sa amin. Sa katunayan, nasaktan ko pa yung aswang na nasa ilalim ng bahay namin. Natusok ko siya sa mata pre. Pero nagtataka ako pre. Lalaki yun. Lalaki na si Aling Teresita? Sira. Ibig kong sabihin, hindi siya si Aling Teresita kasi lalaki nga yun. Teka. Ibig ba nitong sabihin, hindi aswang si Aling Teresita? Meron akong 2 naiisip pre. Pwede nagkamali tayo sa bintang natin sa aswang siya. At normal lang siyang tao. Pero pwede rin namang aswang din siya at hindi lang siya nag-iisa.
Diyos ko, kung meron pang ibang aswang, ibig sabihin, mas delikado. Paano kung si Aling Teresita pala may mga kasamang aswang? Tapos, plano nilang kunin ang anak natin, mahal. Hindi ko hayaang mangyari yan. Gagawin ko ang lahat para hindi sila makalapit sa inyo. May napagtanungan ako, pre. Sabi ng kakilala ni Papa, yung mga aswang daw, may kakaibang ugali na kapag may gusto silang kunin, talagang hindi sila papayag na hindi nila makukuha yun. Ibig sabihin, pre, kahit pag binata na yan si Ramon, hahabulin pa rin yan ni Aling Teresita. Kaya ang mas maganda nito, pre, gumawa na tayo ng hakbang kung paano tutugisin na matandang yun. Bumuntong hininga na lamang ang lalaking si Louie. Nang nasa loob na sila ng bahay, dumating naman si Pido. Natataranta sila nang makitang dumudugo ang braso nito. Pero parang normal lang ang kilos ni Pido na tila ba walang nangyari. Diyos ko naman, Pido, ano bang nangyari sa'yo? Pre, may nasundan akong aswang sa gubat. Nakalabang ko siya. Muntikon ko na siyang mapatay, pero nakatakbo eh. Lumalakad ka na mag-isa sa gubat? Pambihira ka naman. Pwede ka mamatay sa ginagawa mo eh. Nagro-ronda kasi ako kanina. Sinundan ko lang yung aswang na nakita ko hanggang sa makarting kami sa gubat. Lalaki ba yung aswang na yan? Hindi, babae. Parang kasing edad lang natin. Yun nga ang sasabihin ko sa inyo eh. May aswang din kanina rito, pre. Lalaki naman. Natusok daw ni Louie sa mata kaya tumakbo lang. Kung ganun, hindi lang pala nag-iisa ang kalaban ko kanina. Ibig sabihin marami sila. Yan nga ang usapan namin kanina eh. Kung saan-saan ka kasi nagpupunta eh. Pare, kailangan nyo na makalipat ng bahay. Delikado na kayo rito. Hindi titigil yung si Aling Teresita hanggat hindi niya nakukuha si Ramon. Nang matapos ang usapan na yon, pinagpahingan na rin ni Louie ang kanyang mag-ina. Habang sila naman, nananatiling gising at nagbabantay sa paligid. Wala naman ng aswang na bumalik noong sandaling yon. Inabot na sila ng umaga. Dahilan para makaramdam na rin sila ng antok. Pinauwi na muna ni Louie ang dalawa niyang kaibigan para makapagpahinga rin. Siya naman ay pinatulog na rin muna ni Myla. Kailangan niya kasing matulog dahil ilang araw na rin siyang hindi nakakapagpahinga na maayos. Dakong 4:00 ng hapon, nagising si Louie na makarinig siya ng kalabog. Pagsilip niya sa sala, nasa saig na ang mga plato na pinagugasan ni Myla. Agad naman tumayo ang lalaki dahil sa pagkabahala. Nakita niya ang asawa na natulala habang nakatingin sa labas. Pero wala namang makita si Louie na naroon. Mahal, anong nangyari? Si Aling Teresita. Nakita ko sa labas. Nakatayo siya sa labas ng bakuran natin habang nakangiti. Agad na kinuha ni Louie ang katana na nakasabit sa dingding. Lumabas siya ng kanilang bahay. Tiningnan niya ang paligid, pero wala na siyang nakita roon. Kaya habang maliwanag pa, nag-impake na ng damit ang mag-asawa. Walang ideya si Louie kung saan siya maaaring pumunta. Gulong-gulo ang kanyang utak noon. Ang tanging tumatakbo sa isipan niya ay mailayo ang kanyang mag-ina. Pre, Pido! Tinawag niya ang kaibigan nang nasa harapan na sila ng bahay ng binata. Dala-dala na nila ang kanilang mga gamit. O pre, anong nangyari? Nakita raw ni Myla kanina si Aling Teresita sa labas ng bahay namin eh. Tingin ko pre, bumalik na siya para kunin tong anak namin. Sige. Handa ko lang mga gamit ko. Tapos pupunta na natin si Kimpoy. Siya ang may alam ng mahihiraman ng masasakyan natin paalis. Walang sinayang na pagkakataon ng lalaking si Pido at agad na rin naman itong naganda. Pagkatapos, tinungo naman nila si Kimpoy. Pinuntahan nila ang matandang si Tonya, ang matandang laging tinutokso nila kay Kimpoy. Kinapalan na lang ni Kimpoy ang mukha para makahiram ng owner-type jeep. Buti na lang ay nadala niya sa kaunting bola ang matanda. Kaya naman, meron na rin silang nagamit para makaalis. Sabi ko na nga ba, ikaw talaga ang type ni Aling Tonya eh. He, tumigil ka nga dyan. Ang mahalaga ngayon, makakalis na tayo. Maliligtas na natin ang inaanak natin. Mga pre, maraming salamat talaga ha. Hindi namin alam ni Myla ang gagawin namin kung wala kayo.
Huwag ka na muna magpasalamat, no? Saka ka na magpasalamat kapag natapos na ang problema natin na to. Sandali silang natahimik habang nasa biyahe. Katamtaman lang ang bilis ng kanilang takbo dahil may mga parting lubak ang kanilang mga nadaraanan. Noong mga sandaling yun, akala ni Louie ay makakalis na sila ng payapa. Pero nagulat sila nang biglang pumutok ang gulong ng sinasakyan nilang owner. Bumaba si Louie at Pido para tingnan yon. Nakita nila ang isang mahabang kahoy na parang sinadyang ilagay sa kalsada. Meron kasing mga pako roon. Sa puntong yon ay kinabahan na sila. Batid nila na ang mga sandaling yon ay pumabor na sa mga aswang na tinatakasan nila. Hindi nagtagal, nakita na lamang nilang lumabas na sa gilid si Aling Teresita. May kasama itong dalawa pang aswang. Isang babae na may benda sa katawan at isa namang lalaki na may benda naman sa mata. Mahal, tumalikod ka lang. Ang anak natin, yakapin mo na maigi. Diyos ko, ano ba nagawa natin sa kanila? Bakit ayaw nila tayong tantanan? Humangin ng malakas. Nakakadagdag pa ang hangin na yon para lalo silang kabahan. Sumakto pa na nasa ilalim ng pose ng ilaw ang tatlong aswang. Kaya kitang-kita nila ang reaksyon ng mukha ng mga yon. Saan kayo pupunta? Balak niyo bang itakas ang bata sa akin? Wala kaming ginawa sa'yo, kaya tigilan mo na kami. Wala naman talaga kayong kasalanan. Pero nang bigyan niyo ako ng permiso na maging kumadrona ng babaeng yan, para niyo na rin akong binigyan ng permiso na angkinin ang batang yan. Kaya naman, sa ayaw at sa gusto ninyo, kukunin ko ang bata. Ako ang nagpaanak dyan, kaya pagmamay-ari ko yan. Kapal na mukha nitong matandang to. Paano naging sayo yan eh? Si Bilya ni Louie at Myla ang pinagsama dyan. Uy, maayos ka nga sa mga pinagsasabi mo. Nasa seryosong sitwasyon tayo, no? Kung ayaw niyong may masaktan ngayong gabi, mapayapa niyong ibigay sa akin ang batang yan. Sige na, Myla. Lumapit ka sa akin at Manahimik ka! Kahit na lumuhod ka pa dyan at umiyak ka pa ng dugo, maninigas ka na lang pero hindi naman ibibigay ang anak namin sa iyo. huwag niyo akong subukan. Hindi niyo alam kung paano ko magalit. Huwag mo rin kami subukan. Wala kang alam kung anong kayang gawin namin. Masyado ka yatang kampante na magtatagumpay ka sa plano mo porque mga tao kami. Sige, total hindi ko naman kayo mapakiusapan na maayos. Ako na mismo ang gagawa ng paraan. Mga anak, umatake na tayo! Nang sumigaw na si Aling Teresita ng ganoon, naganda na rin ang tatlong lalaki. Naunang sumagupa si Pido. May kung anong kinuha ang lalaki sa bulsa nito na sinaboy naman sa mukha ng dalawang anak ni Aling Teresita. Dahil sa ginawa ni Pido, nagkaroon ng pagkakataon si Louie at Kimpoy na makalapit. Pinagtatatagan nila ng katana ang lalaki at babae. Tinadtad nila yon hanggat hindi yun nanlalambot. Dumistansya ang dalawang aswang nang mapansin nilang alanganin sila sa laban. Galit na galit naman ang matandang si Teresita dahil sa ginawa nila sa anak nito. Magbabayaran niyo ang ginawa niyo sa anak ko! Papatayin ko kayo! Nagbago na ng anyo ang matanda, pero hindi pa rin ito uubra kay Pido. Marami nang nalalaman ng lalaking si Pido tungkol sa mga kahinaan ng aswang. Bagay na makakatulong sa kanila para matalo ang matandang si Teresita. Nakailag si Pido sa tangkang pagkalmot sa kanya. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, meron namang inilabas na kwintas ang binata. Ayon kay Pido, isa raw yung anting-anting. Tapos ka na ngayon! Gagamitin ko ng pinakamalakas na anting-anting! Nanlaki ang mga mata ni Aling Teresita. Kita nilang parang nabahala ito dahil sa di umano'y anting-anting ni Pido. Sa sobrang pagkawindang na matanda, hindi na ito nakailag pa sa ginawa ni Pido. Nasaksak na ng binata ang matandang yon. Ang dalawang anak naman ito ay dali-daling umalis sa halip na tulungan ng kanilang ina. Sinasabi ko naman kasi sa iyo eh, huwag mong mamalitin ng mga tao. Anong klaseng anting-anting yan? Ito, hindi naman talaga to anting-anting eh. Niloko lang kita. Ginamit ko lang ang kahinaan ng mga aswang na madaling linlangin sa laban. Sa narinig ni Aling Teresita, lalo itong nagalit. Umangal ito ng malakas.
Pero nang hugutin na ni Pido ang katana, tuluyan ang bumagsak ang matandang babae sa lupa. Nakadilat pa ito bago ito tuluyang lagutan ng hininga. Noong mga sandaling yon, kahit na aswang naman ang kanilang pinaslang, kinabahan pa rin sila. Kaya naman, bago pa man may makakitang ibang tao, nagmamadali na silang umalis. Binalikan lang nila ang owner kinaumagahan na, kung saan wala na ang bangkay ni Aling Teresita doon. Kinahaponan naman, natagpuan ng mga mangangaso sa gubat ang 2 bangkay din ng aswang, isang babae at isang lalaki. Yun ang mga anak ni Aling Teresita na hindi na rin kinayang makauwi dahil sa dami ng tama sa katawan. Dahil doon, nabawasan na rin ang pag-aalala nila Louie. Akala kasi nila ay mabubuhay pa ang mga yun at makakabalik para gantihan sila. Sa pagkamatay ng 3 aswang, napanatag na rin sa wakas ang kalooban ng mag-asawa. Ang pangyayaring yun ay kumalat sa buong baryo, kaya naman nawala na rin ang takot ng mga tao, lalong-lalo na ang mga buntis sa kanilang lugar. Lumipas pa ang 2 linggo, kitang-kita ang pagiging masigla ng kanilang baryo. Higit sa lahat, mas dumami na naman ang mga nagbuntis. Natatawa na nga lang sila dahil parang hinintay lang ng mga residente na mawala ang mga aswang bago sila mag-anak na mag-anak. Ang birang buhay to. Kinuha na naman akong ninong ng anak ni Topper. Hindi ko naman yung close eh. Ang sungit pa ng asawa. Anak na naman sila ng anak porque wala ng aswang. Mabisang birth control din sana yung aswang no? Wala naman tayong magagawa kundi talagang mahihilig sila eh. Basta, wag lang tayong kuning ninong, gaya dito kay Kimpoy. Akala yata nila marami akong pera eh. Kung sa bagay, ang mga magulang ngayon, kukunin ka lang ng ninong kapag alam nilang kaya mong magbigay ng regalo sa Pasko. Buti na nga lang, hindi ako ganun pre. Ano ba kayo? Kahit di na kayo magbigay ng pamasko, itong ginawa nyo na pagtulong sa amin, sapat na yun. Tumayo kayong pangalawang magulang ng anak namin. Yun ang pinakamahalaga. Oo, magmerienda na muna kayo. Tablay at puto lang ito ha. Maraming salamat, mahal. O ikaw din, magmerienda ka na. Payapa ang sandaling yun para sa kanila dahil wala na silang gaanong iniisip na may ugnayan sa mga aswang. Nakakalabas na rin si Myla ng bahay na mag-isa. Hindi na ito kailangang samahan pa para lang makabili sa palengke. Dakong 6:00 na ng gabi, naiwan si Louie sa bahay. Siya lang ang kasama ng kanyang anak. Wala si Louie at Pido dahil umuwi na muna ang mga yon. Habang nilalaro niya ang anak niya, bigla na lamang umiyak ang kanyang anak. Nung una, akala niya'y natusok lang yon ng kung ano. Agad niyang binuhat ang bata at sinuri ang katawan nito. Wala naman siyang nakitang kahit na ano. Pero hindi niya pa rin mapatahan ng bata. Kahit anong duyan ng kanyang gawin, wala pa rin nangyayari. Iyak pa rin ang iyak. Maya-maya pa, naramdaman na lamang niya na parang uminit ang katawan ng bata. Kinuha niya ang thermometer. Nabahala siya nang malaman na mataas ang lagnat ng kanyang anak. Laking pagtataka niya noon dahil sa isip niya, parang biglaan naman ang pagkakaroon ng sakit ng bata. Bago kasi lumabas si Myla, normal ang init ng katawan nito. Masigla rin. Tumatawa pa nga kapag nakikipaglaro siya. Diyos ko anak, bakit ka pa nilalagnat? Kinarga niya ang bata at lumabas sila ng bahay. Pupuntahan niya sana sa palengke si Myla pero hindi pa siya nakakalayo. Meron siyang nasaging matandang lalaki sa daan. Agad din naman siyang humingi ng paumanhin. Ngumiti lang din sa kanya ang matandang lalaki. Hindi na niya yun inintindi pa. Sakto naman na nakita niya si Myla na pabalik na. Bakit? Anong nangyari kay Ramon? Hindi ko nga alam mahal eh. Bigla na lang siyang nilagnat. Okay naman siya nung bago ka lumabas eh. Diyos ko, sino bang may tricycle dito? Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Pupuntahan na sana nila si Kimpoy para makahiram sila ulit ng masasakyan. Pero nakasalubong na naman nina Louie ang matandang lalaki na nakabanggaan niya. Kailangan nyo ba ng masasakyan? Emergency yata yan Sumama na kayo sa akin. Alika,
Meron ako sasakyan dito, bilisan niya. Kahit na hindi nila kilala matanda, naging desperado na rin sila. Wala na silang oras para mag-usisa pa kung sino yon. Ang mahalaga na lamang sa kanila ay madala agad sa ospital ang bata. Tricycle ang sinakyan nila. Minaneo agad na matandang lalaki ang tricycle. Mabilis ang pagpapatakbo nito hanggang sa makalipas ang halos kalahating oras, nakarating na rin sila sa ospital. Agad nilang ipinasok ang bata sa loob. Inasikaso naman yun agad ng mga nurse. Naiwan sa labas ang mag-asawa at ang matanda. Mangiyak-ngiyak ang babaeng si Myla. O sa labas na lang muna ako ha. Kapag kailangan nyo nang umuwi, sabihan nyo lang ako at ako na mag-ahatid sa inyo pabalik. Maraming salamat po. Siya nga pala, ano palang pangalan nyo? Eloy na lang. Mang Eloy ang itawag nyo sa akin. Maraming salamat po ulit, Mang Eloy. Ngumiti ang matanda at naglakad na rin palabas ng ospital. Niyakap na lamang niya si Myla para kahit na papaano gumaan naman ang pakiramdam nito. Bandang 10:00 ng gabi, lumabas ng ospital si Louie para puntahan ang matandang si Eloy. Bibigyan niya kasi sana ng pagkain yon. Pero laking pagtataka niya nang wala na yun doon. Naiwan lang ang tricycle na ginamit sa paghatid sa kanila. Maya-maya pa, nagring ang dipindot niyang cellphone. Nakita niyang tumatawag ang binatang si Pido. Agad naman niya yung sinagot. Narinig niya ang natatarantang boses ng kaibigan. Pre, nasa kayo ngayon? Pre, nandito kami sa ospital. Itinakbo namin si Ramon eh. Mataas ang lagnat kanina. Pre, kapag may nakita kayo matandang lalaki na puti na ang buhok, may mga tattoo sa braso na dragon, tapos singkita ng mata, lumayo kayo sa kanya ha. Pre, asawa ni Aling Teresita yun. Aswang yung pre, baka atakihin kayo bigla. Nang marinig ni Louie ang sinabing yon ni Pido, nagtindigan ang kanyang mga balahibo. Unang pumasok sa isipan niya ay ang matandang nagatid sa kanila. Dahil lahat ng sinabi ni Pido na paglalarawan, tumutugma sa matandang si Eloy. Natatarantang tumakbo ang lalaking si Louie pabalik ng ospital. Naabutan niya si Myla na nakaupo pa rin sa gilid ng pasilyo. Myla, kailangan nating samahan ang anak natin. Yung matanda kanina. Asawa ni Aling Teresita. Aswang yun. Nililin lang niya lang tayo. Ano? Kahit na bawal pa silang pumasok sa loob, pumasok na sila roon para lang personal na bantayan ang kanilang anak. Pilit silang pinapalabas ng nurse, pero nakiusap sila roon. Sa kalagitnaan ng pakikipagtalo nila, bigla na lamang namatay ang ilaw sa loob ng buong ospital. Sobrang dilim. At ang natitirang ilaw na lamang na nagagamit nila ay ang ilaw sa cellphone ni Louie. Napapalunok ng laway ang lalaki. Habang kinarga na rin naman nila Myla ang kanilang anak, na nasa mga sandaling yon ay bumaba na rin ang temperatura ng katawan. Nilak na rin ni Louie ang pintuan. Miss, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyong bubuksan ang pinto kung sino man ang kumatok dyan ha. Pero sinabi lang ng nurse sa kanila na baka doktor ang kumakatok. Kailangan na kasing masuri ng doktor ang iba pang sanggol na kasama nila roon. Pinigilan ni Louie ang babae at hinila palayo sa pinto. Malakas naman nilang narinig ang paggalaw ng doorknob. Miss, nakikiusap ako sa iyo. Huwag niyo pong buksan. May aswang na papasok dito para kunin ang anak namin. Pero hindi naniwala sa kanila ang nurse. Tinulak nito si Louie. Agad-agad itong lumapit sa pintuan at saka binuksan. Nagulat na lamang sila nang biglang tumalsik na ang babaeng nurse. Bumungad ang matandang si Eloy. Nang tutukan ni Louie ng ilaw ang matandang yon, nakita niyang iba na ang itsura nito. Mabuti naman at wala nang pangontra sa katawan ng batang yan. Kaya sa wakas, mahahawakan ko na rin siya. Nang hanapin ni Myla ang pangontra na iniligay ni Pido kay Ramon, ay wala na nga talaga yun doon. Hinala nila, inalis yun ng mga nurse dahil maaring makatusok yun sa bata. Kaya mo pala kami dinala rito para matanggal ang pangontra niya. Mabuti naman at madali kang nakaintindi, iho. Pero alam mo ba kung anong mahirap maintindihan? Ay ang mawala ng minamahal sa buhay. Yun ang nangyari sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mawala sa akin ang 3 sa minamahal ko. Kaya naman, kayong dalawa, kukunin ko rin ang buhay ng minamahal niyong anak. Wala kaming kasalanan sa inyo.
Pinagtanggol lang namin ang sarili namin. Pinrotektahan lang namin ang anak namin. Tahimik ang buhay namin eh. Sila ang nanggulo. Sila ang nagtangka sa buhay ng mag-ina ko. Sige, lumapit ka. Hindi kita aatrasan. Lalong umangil ng malakas sa matandang aswang. Nagsimula na rin mag-iyakan ng mga bata sa loob ng silid na yon. Habang ang mga nurse naman na nasa loob ay hindi makagalaw sa gilid sa sobrang takot. Ianda mo na ang sarili mo. Mararamdaman mo rin ngayon kung paano mawala ng anak at asawa. Bago pa makalapit si Mang Eloy sa kanila, nilakasan na lamang ni Louie ang kanyang loob. Tumakbo siya palapit sa matandang aswang. Binangga niya yon kaya pareho silang natumba sa sahig. Agad din namang isinarado ng nurse ang pintuan. Hinawakan siya ni Mang Eloy sa damit at saka binalibag sa pader. Kahit di hamak na mas matanda yun sa kanya, ramdam na ramdam pa rin ni Louie ang kakaibang lakas ng aswang na yon. Sinubukan niyang suntukin si Mang Eloy, pero hinawakan lang nito ang kanyang kamao at pinisil ng malakas. Hindi pa nakontento ang matandang aswang. Dinakma pa ang mukha nito at idinikit siya sa pader. Parang dudurugin ang ulo niya sa oras na yon. Walang makalapit sa kahit na sino man sa kanila. Lahat ay nagkulong sa loob ng mga silid. Kaya naman walang kahit na sino ang maaring makatulong kay Louie. Pero ganun pa man, hindi sumagi sa isipan niya na sukuan ang laban na yon. Nakakuha siya ng tamang pagkakataon. Tinusok niya ang mata ni Mang Eloy dahilan para mabitiwan siya nito. Sinubukan niyang tumakbo para habulin siya nito. Nang sa ganon, mailayo niya ang kalaban niya sa kanyang mag-ina. Hinabol nga siya ni Mang Eloy hanggang sa hagdan. Pero pagdating nila roon, nahawakan lang siya ulit sa damit at kinaladkad siya pabalik. Humaba ang kuko ni Mang Eloy. Kinalmot siya nito pero buti na lang ay agad siyang nakailag. Pero pagtayo niya, nadakma na naman siya sa leeg. Minudmod ang mukha niya sa lapag at sinipa ng malakas. Namilipit sa sakit ang lalaking si Louie. Nang makita niyang pupuntahan na ni Mang Eloy ang kanyang mag-ina, hinawakan niya yun sa binti para pigilan. Ang kaso nga lang ay sinipa lang siya nito ulit. Bumalandra siya sa pader kaya mas lalo siyang hindi nakatayo. Nakalapit na si Mang Eloy sa tapat ng pintuan. Pinipilit na nitong buksan yon nang dumating naman ang binatang si Pido. Kasama nito si Kimpoy. May dalang pana si Pido at pinukulan nito ng palaso si Mang Eloy. Tinamaan yon sa bandang balikat. Nataranta ito nang maramdaman na may kakaibang hapdi ang bigla na lamang kumalat sa pinagbaunan ng palaso. Kaya naman nagmamadaling pinutol na matandang aswang ang palaso at saka gumapang palabas ng ospital. Pre, ayos ka lang? Pambira naman. Bakit hindi ka lumaban? Lumaban ako, kaso ang lakas niya. Hindi ko siya kaya ng mano-mano. Teka, nasaan na pala siya? Umalis na. Tinamaan ko siya ng palaso na binabad ko sa suka may sili. Pansamantala lang ang hapdi na mararamdaman niya. Pero ang malaga, nagawa ko siyang linlangin. Akala niya sobrang delikado ng palaso. Teka, nasaan na mag-ina mo? Naroon, nasa loob ng kwartong yon. Tinulungan siya ng dalawa na makatayo. Pinuntahan na rin nila si Myla at ang sanggol na si Ramon. Iyak ng iyak ang babae. Ganun na rin ang mga tao sa loob ng silid na yon. Kailangan na nating umalis dito. Marami pang madadamay kapag bumalik ang aswang na yun dito. Wala silang sinayang na pagkakataon. Nilisan na rin nila ang lugar na yon. Mabuti na lang din ay wala na rin sa area ang matandang aswang. Wala silang ibang mapupuntahan kundi ang bahay na lamang ni Pito. Alanganing oras na nang makarating na sila roon. Nakarecover na ang katawan ni Louie mula sa bugbog na inabot niya. Pero ang kanilang anak na si Ramon, tumataas na naman ang lagnat. Kaya naman, agad na sinuri ni Pido ang bata. Meron na rin naman itong kaalaman sa pag-aalbularyo. Pero hindi pa rin gaano kabihasa. Kagagawa ng aswang kung bakit nilalagnat si Ramon. Yung ilang araw niyang pagmamanman sa bahay niyo, yung presensya niya ang dahilan kung bakit nilalagnat ang bata. Sinadya niya yun kasi alam niyang ganito ang mangyayari. Ano naman kaya ang gagawin natin? Hindi na rin naman tayo makakabalik sa ospital dahil baka bumalik naman siya ron.
Meron akong alam na paraan para kontrahin ang sakit niya. Kaso, kailan ko lang naalaman ang paraan na yun. Hindi ako sigurado kung uubra ba. Alam niyo namang kailan lang ako natuto manggamot eh. Nagkatinginan ng mag-asawa. Alam nila sa kanilang sarili na wala silang ibang paraan para mawala ang lagnat ng kanilang anak. Kaya kahit hindi nila sigurado kung magiging epektibo ba ang gagawin ni Pido, ipinagkatiwala nila ang kanilang anak sa lalaki. Pre, may tiwala kami sa'yo. Gawin mo kung ano sa tingin mo makakabuti. Sige, akong bahala. Dito lang ako sa labas ha. Magbabantay ako. Agad na kumilos ang binatang si Pido. Kumuha ito ng maliit na planggana na mayroong pinakuluang tubig at suka. Kumuha din ito ng maliit na karayom. Itong gagawin ko, ginawa sa akin to ng lolo ko nung bata ko. Nung nabati ako ng engkanto. Louie, pre, buhatin mo si Ramon. Itapat mo siya sa usok ng tubig. Pare, pahawakan ng kamay ni Ramon. Tutusukin ko ang daliri niya. Kailangan ko lang ng konting dugo niya. Kapag pinawisan siya, huwag niyo siyang pupunasan ha. Ibalot niyo muna sa tela. Tapos, itong nasa planggana, ipapakulo ko ulit ito. Lalagyan ko ng langis na medyo maanghang. Dadasalan ko. At yun ang ipapahid natin sa buong katawan niya. Tumango lang ang mag-asawa. Hindi nagtagal, sinagawa na rin ni Pido ang kanyang nalalaman. Makalipas nga lang ang halos kalahating oras, pinunasan na nito ang bata gamit ang bagong pakulong tubig na may pinaghalong dugo, langis at suka. Iyak ng iyak ang bata. Medyo mainit kasi talaga ang langis na nilagay nila. Pero ayon kay Pido ay normal lang naman yun at wala namang masamang epekto ang langis sa bata. Maya-maya lang ay unti-unti na rin bumaba ang init ng katawan ng bata. Nakahinga na rin ng maluwag ang mag-asawa. Maging si Pido ay hindi rin makapaniwalang magagawa niya ang bagay na yon. Yun din kasi ang unang pagkakataon na sinubukan niya yon. Kinabahan ako, pre. Kala ko hindi ko magagawa. Maraming salamat, Pido. Nawawala na ang lagnat niya. Ngayon, ang dapat nating intindihin ay kung paano natin haharapin ang matandang yun. Kakayanin naman siguro natin kung tatlo tayo. Mag-isa lang naman siya, di ba? Kung siya mag-isa, oo. Pero paano kung may mga kasama pa siya? Kaya nga dapat, asahan na natin ang mga bagay na di natin inaasahan. Ipagpalagay natin may mga kasama siya. Kaya dapat ang isipin natin paraan ay yung kayang tumapat sa kaya nilang gawin. Mahal, kung bumalik ka na lang kaya muna sa mga magulang mo, sabihin mo ang sitwasyon natin na kailangan mo munang lumayo dito dahil delikado. Pero alam mo naman kung anong naging problema namin, di ba? Ayaw na ayaw nila sa relasyon natin. Tinakwil na rin nila ako mula nang pinili kita. Mahal, wala na tayong ibang choice. Kailangan na nating lunukin ang pride natin. Kasi habang nandito kayo, hindi rin ako makakakilos eh. Sinasabi mo bang papigat kami? Nakto, away to. Mahal, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang akin lang, mas mapapahama kayo kung magkakasama tayo lagi. Kaya nga sabi ko, kailangan wala na muna kayo ng anak natin. Mare, tama naman ang asawa mo eh. Hanggat nandito kayo, mahihirapan kami. Pwede kasi nila kayong gamitin laban sa amin. Isa pa, mas malaki ang tsansa na mapahama kayong mag-ina kung lagi kayong magkasama. Hindi ko alam kung anong problema mo sa magulang mo pero hindi ka nila matitiis. Walang magulang ang kayang tiisin ng anak. Lalo na ngayon, may apo na sila. Nababahala kasi ako na baka hindi nila ako matanggap eh. Kahit na masama ang ugali nila sa atin, naniniwala pa rin ako na hindi nila magagawang itaboy ang anak natin. Huminga ng malalim ang babae. Sa huli, pumayag na rin naman ito sa ideyang naisip ni Louie. Kaya kinabukasan ng umaga, sinamantala nila ang pagkakataon. Umalis sila para ihatid ang mag-ina sa bayan kung saan doon nakatira ang mga magulang ng babae. Noong una, nagalit pa rin sa kanila ang mga biyena ni Louie. Pero nang malaman ng mga yon ang kanilang sitwasyon, dito na tuluyang lumambot ang puso ng mga yon. Nay, Tay, kung ano man po yung napag-awayan natin noon, gusto ko po sanang pag-usapan natin yon pagkatapos itong mga nangyayari. Kailangan ko lang po munang unahin ito para sa kaligtasan na mag-ina ko. Delikado po itong gagawin namin kaya
kailangan ko po talagang iwan muna sila rito. Maraming salamat po ulit. Tumangulang ang mga magulang ni Myla, pero masungit pa rin itong nakatingin sa kanya. Hindi na lamang niya inintindi yon. Dahil ang mahalaga na lamang kay Louie sa mga sandaling yon ay nasa ligtas na ring lugar ang kanyang mag-ina. Mahal, mag-iingat ka. Pakiusap, babalik ka ng buhay ha. Babalik ka ng buo. Oo, pinapangako ko. Babalikan ko kayong dalawa ni Ramon. Sandali pang humalik si Louie sa kanyang asawa at anak. Nang matapos na rin ang usapan na yon, nagpaalam na rin siya sa kanyang mag-ina. Bumalik na sila sa owner na hiniram nila ulit kay Aling Tonya. Inabutan nila si Kimpoy na binubuksan na ang harapan ng sasakyan. Oh, anong problema? May sira? Wala naman. Sinigurado ko lang na maayos. Baka mamaya magalit na naman sa akin si Aling Tonya eh. Konting lambing mo lang naman dun. Uy, kinabutan ka nga. Louie, pre, ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang naman ako. Pero iniisip ko kasi ang mag-ina ko eh. Bakit? Nag-aalala ka ba na baka awayin siya ng mga magulang niya? Hindi. Siguro namimiss ko lang talaga sila kagad. Ayos lang yan pre. Makakabalik naman tayo eh. Malakas ang kutob ko na matatapos din naman ang lahat ng ito. Lintik naman kasing mga aswang yan eh. Ang tahimik na ng buhay namin, ginulo na naman nila uli. Kaya nga sila tinawag na salot eh. Kasi kaya nilang gulantangin lahat ng buhay ng tahimik. Oh, tayo na. Sakay na. Baka mamaya hinahanap na tayo ni Aling Tonya. Sumakay na rin sila ng sasakyan at agad na rin namang bumalik ng kanilang baryo. Nang makarating na sila, nagtataka si Louie kung ano ang ginagawa ni Kapitan Tony sa kanilang bakuran. Agad na nag-init ang kanyang ulo nang isiping baka si Myla na naman ang hinahanap na matanda. Oh, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito sa bakuran namin? Hindi mo ba alam na trespassing yung ginagawa mo? Louie, hindi ako narito para makipagtalo sa'yo. Narito ako para makipagtulungan. Anong pinagsasabi mo? Alam ko na may kinakalabang kayong aswang ngayon. At bilang kapitan ng lugar na ito, mahal ko mga tao. Ayaw ko sila mapahamak. At dahil ayaw ko sila mapahamak, pakikipagtulungan ako sa inyo. Mawalang galang na pero anong may tutulong mo sa amin? Ngumiti ng nakakaloko ang kapitan ng mga sandaling yon. Naglakad ang kapitan na si Tony paikot kay Louie. Para itong nangaasar pero nagtitimpi naman ang lalaki. Huminto lamang sa kakaikot ang kapitan na magsalita na ulit si Louie ng pagalit. Wala akong panahon na makipaglokohan sa iyo, Kapitan. Umalis na kayo at isama mo nitong mga dagamong bata. Grabe ka naman sa mga tanod ko. Hindi mo ba alam na sila ang tutulong sa inyo para malaman kung nasa nakatira matandang lalaki na aswang? Sa sinabing yon ni Kapitan Tony ay agad na napukaw ang kanilang atensyon. Naging interesado agad sila. Alam nilang malaki ang may tutulong nito sa gagawin nilang pagtugi sa aswang. Diretsuin mo na kami. Pagka magsalita, hindi ikaw ang kausap ko. Si Louie ang gusto kong marinig kung papayag ba siya o hindi. Kapag pumayag siya, sasabihin ko mga detalye ng gagawin natin. Pre, mukhang kailangan talaga natin ng tulong nila. Wala tayong ideya kung gaano karami mga aswang eh. O sige, papayag ako sa gusto ninyo. Pero kami ang masusunod sa lakad na to. Ituturo nyo lang sa amin kung nasaan at kami rin ang masusunod sa pagpaplano. Di kayo na. Kayo na ang magaling. Ayaw mo? Papayag na ako. Para naman ito sa mga kalugar natin eh. Kasi kung hindi natin mapubuksa ang aswang na yon, mapapahamak naman din ang mga kapwa natin dito. Kaya sa tingin ko, win-win situation naman to, di ba? O ano pa nga bang sasabihin mo? Netong nakaraan, habang kami rumoronda, nakakita kami ng isang matandang kahina-hinala. At nang sundan namin siya, nakarating kami sa kagubatan. Merong bahay doon na maliit lang. At laking gulat namin nang bigla siyang nagpalit ng anyo. Hindi niya naman kami nakita eh. Kaya nakakasigurado ako na hindi pa rin siya umaalis sa lugar na yon.
Kabisado namin ang daan kaya makakarating tayo kaagad doon. Yun lang? Wala na? Wala na. Daming sinasabi, yun lang naman pala. Matapos ang kanilang kasunduan, pinapunta na rin sila ni Kapitan Tony sa barangay hall. Binigyan sila roon ng mga gamit kagaya lang ng flashlight at lagayan ng tubig. Binigyan din sila ng sandata pero hindi nila tinanggap. Wala namang kasing silbi ang batuta kapag aswang na ang kalaban. Pinalipas na muna ang oras. Pagsapit ng gabi, muli silang pinuntahan ni Kapitan Tony. Handa na ang mga yon. Parang mga sasabak sigera dahil kung ano-ano pang nakaipit sa mga tagiliran nila. Nakahanda na kami. Kailangan na nating umalis. Kapitan, alam kong hindi tayo magkasundo kahit na kailan dahil sa mga kabastusan na ginagawa mo sa asawa ko. Pero ngayon, nakikiusap ako sa'yo. Magpakatino ka muna. Huwag ka na munang gagawa ng kahit na anong bagay na makakabwisit sa akin, okay? Kung makapagsalita ka naman para naman ako masamang tao. Well, sige. Susubukan ko makasundo ka. Boys, tara na. Susugurin na natin ang matandang aswang na yon at ililigtas na natin ang mga residente ng baryong ito. Nagsimula na rin silang lumarga. Nasa likuran lamang sila Louie habang nakasunod sa mga yon. Ano kaya mangyayari sa mga to? May ideya ba sila kung gaano kabangis yung makakalaban natin? Bahala sila sa buhay nila. Sila ang nagkusang tulong eh. Kaya pakinabangan na lang din natin. Ano sa tingin nyo? Ubra ba talaga tayo kay Mang Eloy? Kaya yan pre. Kahit tayong tatlo nga lang eh. Kayang-kaya na natin eh. Pero syempre, hindi natin siya dapat maliitin. Kahit sa ang anggulo, mas marami pa rin karanasan sa atin ang aswang na yun. Pero huwag kayong mag-alala. Marami akong baon na panlaban sa kanya. Inakbayan na lamang ni Pido si Louie. Noong mga sandaling yon, itinoon na rin nila ang atensyon sa kanilang nilalakaran. Nakarating na rin sila sa kagubatan. Madilim pero dahil may mga dala silang flashlight na kung saan-saan nila tinututok, nakikita pa rin nila ang kanilang dinaraanan. Masukal. Sobrang liblib na ang parting yon. Sa ganung uri ng lugar, masasabi ni Louie na hindi tumambay ang mga aswang doon. Kaya kahit na marami sila, hindi may iwasan ni Louie na mapatingin sa kung saan-saan. Mga kasama, malapit na tayo. Ihanda nyo na ang mga sarili ninyo. Siguradong maya-maya lang, magkakaroon na ng sagupaan. Nagsimula na ring dumaloy ang kaba sa kalooban ng lalaking si Louie. Naalala na naman niya kung paano siya ibalibag ni Mang Eloy. Kapag bumabalik sa utak niya ang senaryong yon, hindi niya maiwasan na hindi mabahala. Huminga na lamang siya ng malalim. Inisip na lamang niya na kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mag-ina. Nakikita nyo ba yung parang burol na yan? Kapag nakalagpas na tayo dyan, matatanaw na natin yung bahay. Marami ba sila dyan? O yung matanda lang mag-isa? Nung makita namin siya, mag-isa lang siya. Kaya nakakasiguro kami na wala naman siyang kasama. Oh, kayo na mauna. Kayong tatlong may kalaman sa pakikipaglaban eh. Nakabackup lang naman kami sa inyo. Sinunod nila ang sinabi ng kapitan. Nanguna na sila sa paglalakad. Ilang sandali lang na makalagpas na sila sa burol, meron na nga silang natanaw na bahay. May liwanag doon, kaya palagay nila ay meron nang nakatira doon. Pre, kumukulo ang langis ko. Kumpirmado, may aswang nga dyan. Malakas ang kulo eh. Ibig sabihin, malakas din ang aswang na naroon. Eh di si Mang Eloy na nga yun nariyan. Malamang sa malamang. Huminga ng malalim si Louie at pinagpatuloy na rin nila ang kanilang paglalakad. Nang nasa harapan na sila ng bahay na yon, naramdaman na lamang nilang may mga kaluskus na sa paligid. Naramdaman nilang maraming aswang ang naroon na parabang hinihintay lang din silang kumagat sa bitag. Nang lumingon sila sa kanilang likuran, napagtanto nilang hindi pala sumunod sila Kapitan Tony. Pakaway-kaway pa ang siraulong matanda para asarin ang lalaking si Louie. Louie! Diyan ka na ha! Uwi na kami! Ikaw kasi, iniinis mo ako lagi! Naalala mo yung sinabi ko na gagantihan din kita balang araw? Ito na yon! O ayan,
Mag-enjoy ka kasama ng mga aswang. Gagawin nila kayong hapunan. Paalam! Ba't tarantado talaga yung matandang yun ah. Kapag tayo nabuhay dito, babasagin ko talaga ang mukha niyan. Visit na kapitan to. Wala na nga nagawang maganda sa atin. Napakasama pa ng ugali. Mabawag sana ang mga anak niya para hindi na makapagkalat pa ng lahi. Kahit na anong sabihin nila ng mga sandaling yon, wala na rin silang magagawa. Napapagitnaan na sila ng sandamukal na aswang. Ilang sandali lang, lumabas na rin ang matandang hinahanap nila. Ang matandang aswang na si Mang Eloy nagigil na makaganti. Pero sa puntong ito, medyo kalmado ang matanda. Meron pa itong benda sa balikat nang harapin sila nito sa tapat ng bakuran. Mabuti naman at nagkusang loob na kayong pumunta rito. Pinahanga nyo naman ako masyado sa katapangan ninyo. Nandito kami para tapusin ka, hindi para makipagdaldalan. Huwag ka namang masyadong matapang, iho. Nakikita mo naman na napapalibutan na kayo ng mga bataan ko. Kapag yung mga yan nainisay nyo, lalapain na kagad kayo dyan. Kaya, kalma ka lang. Gusto ko na munang makipag-usap. Gusto kong marinig kayong nagmamakaawa para sa buhay ninyo. Makaawa? Nahihibang ka na ba? Kahit dumugin nyo kami rito, hindi kami lulod sa harapan mo. Tama lang naman ang ginagawa mo magtapang-tapangan dahil may mag-ina kang pinoprotektahan. Pero, ito na ang huling sandali ng buhay ninyo. Kaya sa halip na magmatigas ka, dapat marunong ka lang magpakumbaba. Yun kung talagang gusto mo pang makita ang mag-ina mo. Teka nga pala. Bakit mo iniwan ang mag-ina mo? Hindi ka ba natatakot na baka puntahan sila ng mga bataan ko? Ha? Dami mong sinasabi. Palibhasa, patay na ang asawa mo eh. Patay pa ang dalawa mong anak. Sa sinabing yun ni Louie, nakita nilang nagbago na ng reaksyon ng matandang aswang. Nang galaiti na ito sa kanila. Nagsarado ang kamao ng matandang lalaki. Wala na sila sa akin. Sila lang ang mundo ko eh. Pero sinira mo ang mundo ko. Mga bata, lusubin nyo na ang tatlong yan. At huwag na huwag kayong titigil hanggat hindi nyo napapatay. Pira-pirasuhin nyo ang katawan. Buto na lang ang ititila ninyo. Sabay-sabay na umangil ang mga aswang sa paligid. Nagdikit-dikit naman ang magkakaibigan. Kahit na wala pa silang gaanong karanasan, tapang na lang ang kanilang ginawang puhunan. Mga pre, walang panghinaan ng loob ha! Tinaga nila ang mga aswang na pilit lumalapit sa kanila. Dahil nakainsayo naman na sila noon, kahit na papaano ay nagagawa nilang makasabay sa mga kalaban nila. Pero dahil mabibilis sa mga aswang, hindi maiwasan na tamaan sila paminsan-minsan. Ayos ba kayo mga pre? Tinamaan ako sa bewang. Ang apti. Pero ayos lang ako. Kaya ba? Masyado silang marami. Kailangan natin wag magalusan ng marami. Mahaba-habang laban pa ito eh. Sa huling paglusob ng mga aswang, tinamaan naman si Pido sa bandang hita. Iika-ika maglakad ng binata, pero pinilit pa rin itong makalaban. Hindi niyo matatagalan ng mga aswang. Dahil kahit makapas lang kayo ng marami, marami-rami pa rin ang mga lalaban sa inyo. Lumipas pa ang 2 minuto, sugatan na rin silang 3. Aminado na sila na himala na lamang ang magliligtas sa kanila. Nang mas dumami pa ang mga aswang na nakapalibot sa kanila, parang unti-unti na silang nawala ng pag-asa. Hanggang sa... Uy, mga pre, ano yun oh? Dapa mga pre! Agad-agad silang dumapa nang marinig nila ang putukan ng mga baril. Nakita na lamang nilang bumulugta ang mga aswang dahil doon. Si Mang Eloy naman, nataranta na rin at nakita nilang tumakbo. Sino mga yan? Nagpulasan na ang mga aswang. Hinabol naman ng ibang rebelde ang mga nilalang na yon na kumalat pa sa kagubatan. Samantala, nilapitan sila ng isang rebelde na sa palagay nila yon ang pinuno. Pero nagulat sila nang bigla ito magsalita. Sino ang mga persons na ito? Mga pogi, Taga-baryo kami. Narito kami para puksain sana yung mga aswang na yon. So, angry patoti pala kayo sa mga monster? Ha?
Ang sabi, Kesh, enemy nyo rin pala mga bad guy with pangil na yon. Inchendes? Oo. Marami silang biniktimang mga buntis sa baryo namin eh. Isa na roon yung asawa ko. Kaya narito kami. Okay. Let's help each other na lang para bongga ang victory. Teka, sino ba kayo? Bakit mga nakabaril kayo? Nasa inyong harapan ang baklang bayani na nagsasabi, di bali nang ako'y mategi, basta ang mga aswangit ay aking matsugi. Ha? Ano yon? Hindi na nagsalita pa ang Beking yon at tumakbo na rin para habulin pa ang ibang aswang. Napanganga na lamang ang tatlong magkakaibigan. Hindi naman sila tutol sa pagiging bakla. Wala silang problema sa kahit na anong kasarian. Nawiwindang lang sila dahil ngayon lamang sila nakakita ng pinunong rebelde na binabae. Karamihan kasi sa mga nakikita nila sa mga balita o mga palabas, barako o mga commander. Ganun pa man, malaki ang pasasalamat nila sa mga armadong grupo na yon. Kaya naman, nakakuha sila ng tamang pagkakataon para makaharap ang pinuno ng mga aswang. Tumungo sila sa kung saan man nagpunta si Mang Eloy. Hindi nagtagal, nakita nila ito sa kakahuyan. Saksi ang maliwanag na buwan sa kanilang paghaharap. Ngayon, patas na ang laban. Ikaw, laban sa aming tatlo. Anong patas? Kahit mag-isa lang ako, hindi pa rin kayo uubra sa akin. Papatay ko kayong lahat. Uubusin ko kayo at isusunod ko ang mga mahal nyo sa buhay. Lalo ka ng lalaki ka. Di simulan na natin to. Tumakbo ang tatlong lalaki para atakihin ng aswang na si Mang Eloy. Pero agad namang nakalundag palayo ang matandang aswang. Kung yan lang ang kaya nyong gawin, hindi nyo ako matatalo. Si Mang Eloy ang sumunod na lumusob sa kanila. Tumilapon agad ang lalaking si Pido ng sipain nito na matanda. Si Kimpoy naman, nahawakan ni Mang Eloy sa balikat at saka sinuntok na malakas sa sikmura. Si Louie na lamang ang natitirang nakatindig ng mga sandaling yon. Aminadong hindi niya inaasahan na ganun pala kabagsik ang matandang aswang. Paano? Natatakot ka na ba? Hindi pa ako seryoso nito, iho! Nagulat na lamang si Louie nang biglang makalapit na agad ang matandang aswang sa kanya. Dinakma nito ang kanyang muka at itinaas siya sa ere. Kahit nasuntukin niya si Mang Eloy, hindi naman tinatablan. Mabuti na lang ay nakabangon na si Pido. Dumukot ito sa tagiliran niya. Pagkatapos, tinapatan nito ng flashlight ang mukha na matanda. Nang masilaw ito, saka nito pinukol ang kutsilyo patungo kay Mang Eloy. Tinamaan ang matanda sa liig. Sinamantala na rin ni Louie ang pagkakataon. Buong puwersa niyang hinugupit ng katana si Mang Eloy. Sa lakas ng pagkakahataw niya, agad na lumaylay ang braso ng matanda na ginawa nitong pansalag. Agad na dumistansya ang lalaking si Louie nang makita niyang mas lalong nagalit ang matanda. Pero sa mga sandaling yon, tila mas lalo lang lumakas sa matandang aswang. Sakit nun. Sinikmuraan ako eh. Maganda kayo. Magpapalit na siya ng tunay niyang anyo. Nagsisimula pa lang tayo. Talagang sinusubukan niyo ang pasensya ko. Sige, tanggapin niyo ang galit ko. Para ito sa asawa ko at dalawa kong anak na pinaslang ninyo. Unti-unti nang nagpalit ng anyo si Mang Eloy. Nakakatakot na ang itsura nito. Pero sa pagkakataon namang ito, wala na ring nararamdaman na kaba ang tatlo. Dahil isusugal na nila ang buhay nila para lang manalo sa laban na ito. Dumami na ang buhok sa katawan ni Mang Eloy at naglabasan na rin ang mga ugat sa kanyang buong katawan. Mabilis itong umatake sa kanila. Tatagain pa lang sana nila yon pero nadakma na nito si Pido at Kimpoy. Makilang ulit silang pinagbababalibag. Mabuti na lang at halaman lang ang binagsakan nila. Kimpoy! Pido! Ano sinesigaw-sigaw mo? Ikaw na ang susunod! Kinalmot siya ni Mang Eloy. Pinansalag niya ang kanyang braso kaya yun ang nasugatan sa kanya. Nang dahil dito, kanang kamay na lamang niya ang kaya niyang gamitin. Parang namamanhid na rin kasi ang kaliwa niya. Hindi pa nakontento matandang aswang. Muli siyang kinalmot. Pero sa puntong yon, sa likuran na siya tinamaan. Nagmamadaling makabangon si Pido at Kimpoy para tulungan siya. Nang umatake si Kimpoy,
tinamaan niya si Mang Eloy ng taga sa katawan. Ang kaso nga lang, parang wala lang yun sa matanda. Hinawakan ni Mang Eloy ang katana ni Kimpoy at binali gamit lang ang isang kamay. Tinadyakan nito si Kimpoy palayo. Si Pido naman, meron na naman itong kinuha sa kanyang bag. Isang garapon na may laman na itim na powder. Walang sinayang na pagkakataon ng lalaking si Pido. Binuksan nito ang garapon at isinaboy sa matandang aswang. Bumahing ng bumahing si Mang Eloy dahil doon. Maging si Louie rin ay napabahing. Pambira, ano ba yan? Aminta pre, mabisang pang tulig sa aswang. Dahil sa paulit-ulit na pagbahing ng aswang na yon, nawalan na ito ng kontrol sa sarili. Sinubukan nitong umatake ulit kay Louie, pero hindi pa man ito nakakalapit, bumahing na naman ito ulit. Nakita nilang parang nawawala na sa wisyo si Mang Eloy. Kaya naman sinamantala nila ang pagkakataon. Itinarak na ni Pido ang punyal sa hita na matanda. Ilang beses niya yung ginawa hanggang sa mapaluhod na ito. Hindi naman nag-atubiling bumuelo si Louie. Kahit na masakit ang kanyang sugat, buong lakas niyang hinataw sa leeg ang matandang aswang. Pero hindi pa rin yun agad bumagsak. Sa halip, muli itong tumayo. Lumayo sa kanila at iika-ika. Ito na ang katapusan mo! Hindi mo na malalapitan ng mag-ina ko kahit na kailan! Buong puwersang tumakbo si Louie. Pero laking gulat ng lalaki nang biglang sinalubong siya nito. Parang biglang lumakas si Mang Eloy at nahawakan siya ng matanda sa leeg. Naalarma naman si Pido, kaya dali-dali itong tumulong. Sinaksak ulit ni Pido ang matandang lalaki sa hita. Si Kimpoy naman ay muling tinaga ang aswang sa likuran. Nang mabitiwan nito si Louie, bumuelo ulit ang lalaki at itinarak na ang katana sa dibdib ni Mang Eloy. Hindi agad yun hinugot ni Louie. Mas ibinaon pa niya hanggang sa tumagos na yon sa likuran. Hindi ko kayo mapapatawad. Isinasumpa ko. Babalikan ko kayo. Papatayin ko kayo. Hindi ka na makakabalik dahil mapupunta ka na sa impyerno. Magkikita-kita kayo ng asawa mo at ng dalawa mong anak, pati na rin si Satanas! Napasandal na lamang si Louie kay Pido nang muling kumirot ang kanyang sugat. Samantalang unti-unti na ring nalagutan ng hininga ang kanilang kalaban. Bugbog, sugatan at pagod ang tatlo. Umupo na lang muna sila sa harapan ng isang puno. Hingal na hingal. Akin ang sugat mo pre. Tatakpan natin ng benda. Maraming salamat pre ha. Ari, daan-daan lang. Hindi pa rin tumitigil ang putukan ah. Ibig sabihin may mga natitira pa rin. Mamaya mauubos na rin yan. Bababa ang moral nila kapag nalaman nilang patay na itong matandang ito. Hindi nga sila nagkamali noong mga sandaling yon. Maya-maya lang ay tumahimik na rin ang paligid. Narinig na lamang nilang nagsisigawan na ang mga armadong grupo at nagdiriwang ang mga yon dahil naubos na nila ang mga aswang. Matapos makipag-usap at makapagpasalamat sa nakilala nilang si Ka Elsa, umalis na rin sila roon para bumalik sa kanilang baryo. Kinabukasan, masaya nilang sinundo ang babaeng si Myla at ang anak ni Louie na si Ramon. Laking tuwa ni Myla nang malamang natalo na nila ang mga aswang. Nakabalik na rin sila sa kanilang baryo. Dahil nagtagumpay sila sa kanilang laban, naasikaso na rin nila sa wakas ang kanilang tindahan. Nakapamuhay na rin sila ng hindi nangangamba sa bawat gabing matutulog sila. Samantala, napalitan na rin ang kanilang kapitan nang isumbong na nila yon sa lokal. Hindi na lamang ito binugbog ni Louie at pinagpasadyos na lamang niya ang matandang lalaki. Mahal, maraming salamat at naging matatag ka sa kabila ng mga nangyari ha. Maraming salamat din sa iyo, mahal. Naging matibay at matatag ka para ipagtanggol kami ng anak mo. Oy! Sama naman kami sa lambingan na yan! Napalingon sila nang dumating si Kimpoy at Pido. May mga dala yung prutas para sa batang si Ramon. Bumili kami ng prutas para kay Ramon. Mas magandang masanay siya sa prutas kaysa sa mga candy-candy sa labas. Maraming salamat pre ha. Maraming salamat talaga sa inyo. O paano? Simulan na ang inuman habang tulog pa ang bata?
Agad na binuksan ni Louie ang alak at nag-inuman sila nung gabing yon. Mula noon, wala nang aswang na namataan sa kanilang lugar. Naging masaya ang kanilang pamumuhay at tuloy-tuloy ang mga biyayang dumating sa kanila. Wakas! Mag-aapat na buwan pa lamang na nagsasama ang lalaking si Louie